Movie recap Tagalog here. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho bilang isang waitress, ngunit palagi niyang hinahayaan ang kanyang buhok na takpan ang kanyang mga mata. Bukod pa rito, laging malungkot ang kanyang mukha. Nang makita ito ng mga customer, naging curious sila at nagtanong sa ibang empleyado. Ang mga salitang iyon ay aksidenteng narinig ng direktor ng salon. Agad niyang pinatawag ang babae sa break room at pinagalitan siya ng matindi. Bagaman ang pagiging hairdresser ay isang teknikal na propesyon, ito rin ay isang serbisyong propesyon. Paano ka makikipag-ugnayan sa mga customer kung malungkot ang mukha mo? Tiningnan siya ng direktor, ngunit walang naging reaksyon ang babae. Wala siyang nagawa kundi iwan siya roon, habang nakatayo ang babae at nagkukutkot ng kanyang mga kuko. Pag-uwi niya, nagsimula siyang pag-isipan ang mga sinabi ng direktor. Desidido si Jibayom na baguhin ang sarili. Kaya kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan ang kamera, at nagsimulang mag-practice ng pagngiti. Ngunit dahil sobrang lakas ng kanyang tawa, naabala niya ang kanyang mga kapitbahay. Sinigawan siya ng mga ito na tumahimik. Kinabukasan, pagdating niya sa salon, ikinagulat ng kanyang mga kasamahan ang kanyang pilit ng ngiti. Tiningnan siya ni Jibayom ng may pagtataka at kakaibang tingin. Napuno siya ng pagkadismaya at lungkot. Matapos magpalit ng uniforme, nilapitan ni Jibayom ang kanyang mga kasamahan at ipinaliwanag na sinusubukan lang talaga niyang ngumiti kanina. Taos puso niyang sinabi na kung hindi pa yon sapat, magpapatuloy siya sa pag-ensayo upang gumaling. Nagkomento ang lahat na ang kanyang buhok na tumatakip sa mga mata niya ay lalong nagpapaglumi sa kanyang hitsura. Kaya napagpasyahan ni Jibayom na gupitin ang kanyang bangs para mabago ang kanyang imahe. Gayunpaman, ang kakaibang bangs na ginawa niya ay hindi nagustuhan ng stylist na si Kwang Soo. Akala niya ay hindi bagay sa kanya ang gupit at pinaupo siya upang ayusin ito. Sa ilang hiwa lang ng gunting, binigyan ni Kwang Soo si Jibayom ng panibagong estilo ng bangs. Namangha ang lahat. Sinabi nilang napakaganda ng kanyang mukha. Sana noon pa niya ginupit ang kanyang bangs. Mas mukha siyang masaya at approachable. Gayunpaman, pakiramdam ni Jibayom ay mukha siyang payaso nang makita niya ang kanyang sarili sa salamin ng restroom. Hinubad niya ang kanyang scarf at tumakbo papasok, sobrang hindi komportable at punong-puno ng inis. Sa tingin niya, mas pangit pa ang bagong hairstyle na ginawa ni Kwang Soo kaysa sa sarili niyang gupit. Sa sandaling iyon, parang sinakal siya ng mga titig ng mga tao sa paligid niya. Lalong naging sarado at hindi mapagkatiwalaan si Jibayom. Kapag humaharap sa mga customer, hindi siya makapagsalita ng malinaw o malakas. Nanatiling nakatayo si Jibayom sa kanyang pwesto at pabulong na nagsalita ng mahigit 10 minuto. Sa wakas, may dumating na kasamahang empleyado na kumuha ng atensyon ng customer at nagligtas sa kanya. Nalito at nahiya si Jibayom. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya o tatakpan na lang ang kanyang mukha. Napansin ito ng isang babaeng kasamahan na matagal nang nagmamasid kay Jibayom. Sinabi nito na mula nang pumasok si Jibayom sa salon, kakaiba at awkward na ang kilos niya. Bagaman dahil iyon sa kanyang personalidad, inisip pa rin ng kasamahan na hindi gaanong matalino si Jibayom. Dahil hindi siya komportable sa bagong bangs, tulala siya buong araw. Sa sobrang pagka-distract niya, napagkamalan pa niya ang isang suking customer. Nakatayo malapit ang direktor at nang makita ito, galit na galit siya na halos mabaliw sa inis. Sa oras ng tanghalian, sinadya ng direktor na tanungin si Jibayom tungkol sa bagong hair dye at kung kailan ito magiging available. Muli siyang sumagot sa mahina at mahinang boses, walang pinagkaiba sa dati niyang pagsagot. Galit na pinagsabihan siya ng direktor na lakasan ang boses at ayusin ang kanyang attitude sa trabaho. Pinuna ng direktor na wala ring silbi ang pagpapalit ng hairstyle kung nananatili pa ring malungkot ang kanyang ugali. Nang makita ito, nagsalita ang isang stylist na si Jen upang ipagtanggol siya. Ayon kay Jen, may kasalanan din si Kwang Soo. Si Kwang Soo raw ang may dahilan kung bakit lalong nahiya at na-conscious si Jibayom matapos siyang gupitan ng bangs. Agad namang sumagot si Kwang Soo at sinabing perpekto ang gupit na yon para sa hugis ng mukha ni Jibayom. Anya, tama ang haba, texture ng buhok at style. Wala raw dapat pintasan. Mabilis namang sumarkastikong sumagot si Jen at sinabing dahil sa ugali ni Kwang Soo kaya hindi siya nakakapanatili ng suki. Kahit gaano pa niya gustuhin ang gupit, kung hindi ito gusto ng customer, wala rin itong silbi. Nang makita ni Jibayom na nagtatalo sila dahil lang sa kanya, nakaramdam siya ng matinding guilt. Humingi siya ng tawad sa lahat, saka malungkot na lumabas ng salon at umuwi. Naalala niya ang sinabi noon ng principal ng vocational school niya. Kahit nagtatrabaho ka man sa restaurant o sa kumpanya, dapat ay laging may ngiti at maayos ang pakikitungo. Kailangan marunong si Jibayom na makipag-usap ng kusa upang mag-iwan ng magandang impresyon sa customer. Bumalik sa kanyang isipan ang mga salitang iyon at siya'y nag-alala at napaisip ng malalim. Ayaw ni Jibayom na iwan ang pagiging hairdresser dahil ito ang trabahong tunay niyang minamahal. Pinag-ipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob at nagpa siyang magbago at magsimulang muli. Nais ni Jibayom na malampasan ang takot niya sa pakikisalamuha sa mga customer. Isang lalaking kasamahan na ang pangalan ay Muyol ang nagpayong tumingin siya ng diretsyo sa customer at mumiti. Sinabi nito na kung palagi siyang seryoso ang mukha, baka matakot lang ang mga customer at umalis. Pakiramdam ni Jibayom ay tama ang payo kaya agad niya itong sinubukan. Tinitigan niya ang customer para ipakita ang kanyang kabutihang loob pero hindi siya kumurap kahit isang beses. Ang ginawa ni Jibayom ay nagdulot ng discomfort sa customer dahil pakiramdam nito ay tinititigan siya at pinipressure. Kahit halatang hindi komportable ang customer, patuloy pa rin si Jibayom sa pagtitig. Humiling ang customer na palitan siya ng nag-aasikaso dahil hindi na niya matiis ang kakaibang tingin ni Jibayom. Pakiramdam ni Jibayom ay wala na siyang magawa. Tumakbo na lang siya papunta sa sulok ng storage room at tahimik na tiniis ang sakit mag-isa. Matapos ayusin ang kanyang damdamin, bumalik si Jibayom sa trabaho na mas kalmado ang itsura.
Isang matandang babae ang lumapit kay Jibyom at humiling na kumuha siya ng basang tuwalya. Pagkatapos ay yumuko ito malapit sa mukha niya. Kahit hindi niya maintindihan ang nais ng babae, sumunod pa rin si Jibyom dahil ayaw na niyang magkaroon ng panibagong gulo o hindi pagkakaintindihan. Ang totoo, may jay pala sa noo ni Jibyom at nais lang ng matanda na linisin ito para sa kanya. Dahil sa malasakit ng customer, hindi na napigilan ni Jibyom ang kanyang emosyon at napaiyak siya. Umiyak siya ng malakas at tumakbo palabas ng salon. Hindi na niya makontrol ang kanyang nararamdaman. Nasa isang sulok si Jibyom at umiiyak na parang hindi na niya kaya ang lahat. Pagkatapos ng salon hours, nalungkot siyang naglinis. Pakiramdam niya ay hindi talaga siya nababagay sa trabaho bilang isang hairdresser, ang pangarap niyang propesyon. Plano niyang kausapin ang direktor upang magbitiw at tuluyang umalis sa salon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nabasa na ng direktor ang kanyang balak at agad binago ang usapan. Nagmungkahi ang direktor na lumabas silang lahat at mag-dinner para maibsan ang stress. Pagdating nila sa restaurant, isang nakakahiya at ironic na sitwasyon ang bumungad sa kanila. Ang private room na nabook nila ay floor seating at masikip. Kailangan nilang maghubad ng sapatos bago pumasok. Dahil palaging nakatayo ang mga hairdresser sa trabaho, madalas ay pinagpapawisan at nangangamoy ang kanilang mga paa. Kaya iniiwasan talaga ng mga ito ang mga lugar kung saan kailangang maghubad ng sapatos. Pagpasok nila sa room, halos himatayin ang waiter sa amoy ng paa. Ang nakakatawang sitwasyon ay nagdulot ng pagkailang sa lahat. Habang kumakain, isa-isa silang nagbigay ng encouragement kay Jibyom upang subukang lampasan ang kanyang takot. Nais nilang mapagtagumpayan ni Jibyom ang kanyang social phobia upang bumagay siya sa serbisyo-oriented na trabaho. Ang pagiging hairdresser ay nangangailangan ng pakikisalamuha at komunikasyon sa maraming tao buong araw. Sa loob ng isang taon, magiging ganap na hairdresser na si Jibyom. Kung mananatili siyang mahiyain, magiging napakahirap ang trabaho para sa kanya. Kung ganoon pa rin ang paraan niya ng pakikipag-usap, paano niya mapapabalik ang mga customer? Nang marinig niya ang biro at mga pahayag ng kanyang mga kasamahan, hindi alam ni Jibyom kung ano ang sasabihin. Tahimik lang siyang uminom. Pagkatapos ng kasiyahan, nag-alala ang direktor na baka may masamang mangyari kung malasing si Jibyom. Kaya inatasan niya si Muyol na ihatid siya pauwi. Bagaman may pag-atubili, pumayag din si Muyol. Nang may lasing na lalaking gustong umupo sa tabi ni Jibyom, agad na umupo si Muyol sa tabi niya upang siya ay maprotektahan. Tinanong ni Jibyom si Muyol kung siya ba ay walang silbi at inutil. Sinisi niya ang sarili dahil hindi niya kayang magsalita ng maayos. Pinuri niya si Muyol dahil magaling itong makipag-usap at palaging mahinahon sa pakikitungo sa mga customer. Si Muyol ang kauna-unahang hairdresser na nakita ni Jibyom na kayang pasayahin ang customer pag alis nila sa salon. Ngunit napag-alaman ni Jibyom na dati nang nagpalitan ng numero si Muyol at ang babaeng customer na yon. Aksidenteng nasaksihan niya ang tagpong iyon, dahilan para matinding mahiya si Muyol. Sinisi ni Muyol ang sarili sa pagiging pabaya at nakiusap kay Jibyom na huwag niyang ipagsasabi. Kinabukasan, matapos ang trabaho, naglakad pa uwi si Jibyom mag-isa sa mataong paligid. Habang naglalakad, nakita niyang may nagpe-perform sa kalye at pinilit niyang maglakas loob na umakyat sa entablado. Nagpakilala si Jibyom sa kakumanta ng isang kanta na wala sa tono. Mabilis na nawala ang interes ng mga tao at nagsimulang ibaba ang ulo at mag-scroll sa kanilang cellphone. Napansin iyon ni Muyol. Ngunit mumiti siya dahil naglakas loob si Jibyom na umakyat sa entablado. Alam niyang sa wakas, lumalabas na siya sa kanyang comfort zone. Naniniwala si Muyol na basta't magpursige at magsikap si Jibyom, tiyak na makakamit din niya ang tagumpay. Kinabukasan sa salon, buong tapang na lumapit si Jibyom sa customer at sa malakas na boses ay nagsalita. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang sinabi ang kanyang sasabihin. Inanyayahan niya ang customer na umupo. Nagreklamo ang customer tungkol sa split ends at humingi ng payo ukol sa tamang pag-aalaga ng buhok. Ngunit ang tugon ni Jibyom ay hindi na kailangan ng dagdag na produkto sa ngayon. Napakunot noo ang direktor sa narinig. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mag-aalala. Agad niyang tinawag si Jibyom upang paalalahanan tungkol sa pagpapakilala ng mga produkto. Ipinaalala ng direktor na dapat ay marunong siyang magbenta sa tamang pagkakataon upang bumalik ang mga customer. Kapag maganda ang takbo ng negosyo, doon lamang magkakaroon ng pagkakataon ang mga empleyado na makatanggap ng bonus. Ngunit may social phobia si Jibyom. Palagi siyang nauutal kapag nasa tabi ng customer. Nataranta siya at hindi na nakapagsalita, dahilan upang maging sobrang awkward ang sitwasyon. Kinailangan pang si direktor na ang umeksena at agad ipinakilala ang service package ng salon. Ipinromote niya ang promo na kapag bumili ng 6 na session, may 20% na diskwento. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad pumayag ang customer na mag-sign up, bagay na ikinagulat ng direktor. Hindi siya makapaniwala pero mabilis pa rin niyang kinuha ang impormasyon ng customer. Sa tanghali, balak sanang bumili ng lunch si Jibyom at umalis ng salon na masaya ang pakiramdam. Ngunit pagkalabas pa lang niya, sinalubong siya ng ilang di kilalang tao na nagsabing kaibigan daw sila ni Muyol at hiniling na tawagin niya ito. Pagkalabas ni Muyol, agad siyang hinabol at sinaktan ng mga estranghero, dahilan upang mabigla si Jibyom. Nataranta si Jibyom at inisip na baka siya ang nakapahamak kay Muyol dahil tinawag niya ito. Pagkatapos bumili ng pagkain at bumalik sa salon, hindi pa rin bumabalik si Muyol. Nag-aalala niyang tinanong si Kwangsu kung nakita niya ito, ngunit sinabihan lang siya ni Kwangsu na asikasuhin muna ang mga customer. Buong araw na nagtrabaho si Jibyom na balisa at hindi mapakali. Naiinis din ang isa niyang babaeng kasamahan dahil bigla na lamang nawala si Muyol nang hindi nagsasabi. Para sa kanya, iresponsable ito dahil basta na lang umalis sa trabaho nang walang paalam.
Sa gabi, habang kumakain si Jibyom, bumalik si Muyol sa salon na tuliro at halatang pagod ang mukha. Napag-alaman nilang ang nobyo ng babaeng customer mula kahapon ang pumunta sa salon upang saktan siya. Noong paalis na si Muyol, napansin niyang nag-ensayo si Jibyom ng paggupit ng buhok. Sa hindi inaasahang pagkakataon, aksidenteng nasugatan ni Jibyom ang kanyang kamay, kaya agad siyang tinulungan ni Muyol. Mabilis siyang kumuha ng bandage at mahinahong sinabi kay Jibyom na huwag munang mag-ensayo ngayon at magpahinga na lang. Nais siyang tulungan ni Muyol na balutan ng sugat, ngunit tumanggi si Jibyom dahil ayaw niyang makaabala. Napagtanto ni Muyol na talagang kulang si Jibyom sa kakayahang makipagkomunika at hindi rin marunong tumanggi. Gusto niya sanang may sabihin pa, pero sa huli, tahimik niyang iniwan ang bote ng gamot sa mesa at lumabas ng walang ibang sinabi, na lalong ikinalito at ikinabahala ni Jibyom. Pag-uwi niya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na nagtatanong tungkol sa garapon ng kimchi na ipinadala nito. Ngunit hindi alam ng kanyang ina na talagang ayaw ni Jibyom kumain ng kimchi. Dinala niya ito para ibigay sa landlady. Kinabukasan, nahuli ng gising si Jibyom at dali-daling nagtungo sa salon. Siya kasi ang nakatokang maglinis ngayong araw kaya hindi siya maaaring mahuli. Pagdating niya, tapos na ang paglilinis at si Muyol ay nagyayabang na naman habang masayang ikinukwento ang kanyang dramatic escape noong nakaraang araw. Kakapasok pa lang ng direktor sa salon at halatang masama ang mood. Handang-handa na siyang pagalitan si Muyol dahil sa pag-alis nito nang walang paalam, ngunit bigla itong nagtaas ng kamay at lumuhod sa harap niya. Biglang natahimik ang buong salon at lahat ng empleyado ay napigil ang hininga, hinihintay ang mangyayari. Akala ng lahat ay agad natatanggalin si Muyol dahil sa kanyang iresponsableng ginawa. Ngunit sa halip na tanggalin siya, pinagagalitan lang siya ng direktor ng matindi. Pagkatapos ng masinsinang pagsita, naging mas masipag si Muyol. Parang manok na tumutukan ng bigas, sobrang sipag at todo kayod sa trabaho kaya wala nang makitang mali sa kanya. Sa huli, nabigyan pa siya ng tip ng isang customer dahil sa maalaga niyang serbisyo. Sa oras ng tanghalian, may isang lalaking huminto sa harap ng salon at naghahanap kay Muyol. Sabi niya ay kaibigan daw siya ni Muyol, ngunit pinaghinalaan ng direktor na baka isa itong karibal sa pag-ibig na gustong manggulo. Inakala niyang sangkot si Muyol sa isang komplikadong love triangle at baka mabugbog na naman ito. Upang maiwasan ang gulo sa harap ng maraming customer, agad na nag-isip ng paraan ang direktor. Tinawagan niya si Muyol, ngunit nasa locker pala ang cellphone nito. Dahil dito, inutusan niya si Jibyom na hanapin agad si Muyol dahil baka malala ang sitwasyon. Pagpasok ni Jibyom sa isang pinto, siya namang labas ni Muyol mula sa kabilang pinto. Masaya itong nakikipag-usap sa isang magandang babae nang biglang hilahin siya ni Jibyom papalayo. Itinuro ni Jibyom ang lalaking naghihintay kaya napahinto si Muyol. Ayaw niyang makita ang taong iyon. Tinanong ni Jibyom kung sino ang lalaki pero nauutal lamang si Muyol at hindi maayos ang sagot. Ikinumpas ng direktor si Jibyom para mahinahong ihiwalay ang lalaki. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may customer sa salon na nakilala kung sino ang lalaki. Si Kang In pala yon, isang kilalang pambansang manlalaro ng football na madalas mapanood sa TV. Sinubukan ng customer na kunin ang kanyang cellphone para magpa-picture, na lalong nagdulot ng ingay at kaguluhan. Dahil nadiskubre siya, agad umalis si Kang In sa salon nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Napuno ng tensyon ang buong salon. Naramdaman ng lahat na seryoso ang sitwasyon. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao tungkol sa lakas ng loob ni Muyol na ligawan ang girlfriend ng isang sikat na manlalaro. Hindi mapakali ang direktor. Agad niyang pinatawag si Muyol para kausapin sa isang personal at madalian na usapan. Makalipas ang ilang sandali, kumalat ang chismis sa salon na matatanggal na raw si Muyol. Si Jibyom lang ang nakaramdam ng awa kung sakaling mangyari yon. Hindi dahil nag-aalala siya para kay Muyol, kundi dahil kulang na ang staff sa salon. Kung umalis pa si Muyol, tiyak na mas mabigat ang trabaho para sa mga natitirang empleyado. Nang malapit nang matapos ang araw ng trabaho, pinatawag ng direktor ang lahat ng empleyado, kaya't lahat ay nag-aabang at kinakabahan. Akala ng lahat ay formal nang i-anunsyo ang pagtanggal kay Muyol. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pinaalalahanan lamang ng direktor ang lahat na magtipid sa paggamit ng hair restoration medicine. Inutos niya na gumamit lamang ng tamang dami, lalo na sa mga practice sessions. Kinabukasan, nauwi sa mainitang pagtatalo sina Jibyom at Muyol habang nagsasanay sa salon. Nagsimula ito nang ibinunyag ni Muyol ang dahilan kung bakit siya pumasok sa hair industry. Ayon sa kanya, nakilala niya ang isang magandang babae habang kumakain ng late night snack, isang estudyante sa larangan ng hairdressing. Nagdesisyon siyang pumasok sa beauty school hindi dahil sa passion, kundi para makapangligaw. Nagtawanan ang lahat at tinanong kung naging matagumpay ba siya. Buong kumpiyansa niyang sinabing niligawan niya ito, pero ngayon, hindi na niya alam kung sino na ang kasama ng babae. Para kay Jibyom, katawa-tawa ito. Diretsahan niya itong kinutya at sinabing wala itong seryosong layunin. Dahil sa narinig, agad na nagalit si Muyol at matalim siyang sinagot. Tinanong niya si Jibyom kung may dakilang dahilan ba ito kung bakit pinili ang propesyon ng pagiging hairdresser. Kinutya niya ito, sinabing hindi naman siya matalino para maging doktor o abogado at hindi rin siya mayaman. Sa palagay niya, pumasok lang si Jibyom sa trabahong ito para lang may ikabuhay. Walang anumang noble dito. Payo pa ni Muyol, huwag magpakabanal kung lahat naman sila ay nagtatrabaho lang para sa pagkain at damit. Sa huli, pareho silang masama ang loob at hindi masaya sa pagtatapos ng kanilang training class sa araw na yon. Kinabukasan ng umaga, hinanap ni Jen si Muyol at sinabihan itong dapat maging mapagbigay ang mga lalaki at hindi pihikan. Hinila niya si Muyol sa harap ni Jibyom. Sinabi niyang gusto raw ni Muyol na humingi ng tawad at tutulungan niya si Jibyom sa pag-ensayo.
Napilitan si Muyol na pumayag maging modelo upang makapag-practice si Ji-byum ng paggupit ng buhok ng libre. Nang hahawakan na ni Ji-byum ang gunting, tinanong ni Muyol kung bakit daw ang sama ng ngiti niya. Sumagot si Ji-byum na ito ang unang beses niyang gupitan ang totoong tao kaya siya ay sobrang excited. Nag-aalala si Muyol at tinanong kung anong style ang balak ni Ji-byum. Aksidenteng nasabi ni Ji-byum na crop style ang gagawin niya. Pagkarinig niya yon, mariin itong tumutol dahil ayaw niyang masyadong baguhin ang kanyang hairstyle. Habang nagtatalo pa sila, biglang tinapos ni Ji-byum ang paggupit. Ito ang kauna-unahang beses sa buhay ni Ji-byum na matagumpay siyang nakagupit ng buhok ng isang totoong tao. Kinaumagahan, pinuri ng lahat sa salon ang gupit ni Muyol. Ngunit agad niyang itinuro ang isang maliit na pagkakamali sa gupit. Nag-away ng walang tigil sina Kwangsu at Jen tungkol dito. Naging tensyonado ang atmosphere sa buong salon. Kinabukasan, may babaeng customer na dumating kay Kwangsu, nag-aalala tungkol sa maagang pagputi ng kanyang buhok. Nahihiyang sinabi ng customer na madalas siyang magpakulay ng buhok dahil sa sobrang dami ng puti. Sa halip na palakasin ang loob ng customer, prangkang sinabi ni Kwangsu na hindi iyon premature gray hair kundi tunay na uban dahil matanda na raw ito. Biglang naging awkward ang sitwasyon habang patuloy siyang nagbigay ng mas detalyadong paliwanag. Ipinunto ni Kwangsu sa malamig na paraan ang pagkakaiba ng premature gray at old gray hair. Lalong nahiya at napahiya ang customer sa harap ng maraming tao. Nang makita ito ng direktor, agad siyang lumapit para pakalmahin ang damdamin ng customer at ayusin ang bigat ng atmosphere. Wala nang nagawa si Kwangsu kundi tumayo sa isang tabi. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkaganon ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, gusto na lang ng direktor na ipagbangga ang kanyang ulo sa pader dahil sa kawalan ng pakiramdam ng kanyang empleyado. Mabilis niyang sinabi na baka epekto lang ng ilaw kaya parang mas maputi ang buhok ng customer kaysa sa normal. Maingat niyang pinuri ang customer, sinabing mukha pa rin itong bata at kakit-akit. Pagkatapos, agad niyang pinalitan ng pwesto ang customer. Bahagyang napakalma ang customer at bumalik ang tiwala sa sarili upang ipagpatuloy ang beauty session. Dahil kakaunti ang customer, sinamantala ng direktor ang pagkakataon para magsagawa ng meeting at disiplinahin ang buong salon. Sa meeting, mariin niyang sinabihan si Suri na mas pagtuunan ng pansin ang kanyang itsura at pananamit. Palihim niyang pahiwatig na kailangan ni Suri na bantayan ang kanyang timbang dahil ang trabahong ito ay nangangailangan ng pagiging maayos at presentable palagi. Pinaalalahanan din niya si Ji-byum na huwag laging mukhang malungkot. Para raw itong nawala ng kaluluwa habang nasa salon. Sa simula, balak pa sanang isigaw ng direktor ang slogan ng salon upang itaas ang moral ng lahat. Pero nang makita niyang tahimik lang ang lahat, napailing na lang siya at umalis na may halong inis. Sa parehong araw, may dumating na bisita sa salon na nagpayanig sa lahat. Parang lumindol sa buong salon sa pagdating niya. Si Jongmin, isang 6 na taong gulang na bata na kilala sa kanyang matalim na pananalita, ay kinatatakutan ng lahat. Tuwing dumarating siya sa salon, umiiwas sa kanya ang lahat ng staff. Lahat ay umaasang huwag matawag ang kanilang pangalan. Katatapos lang purihin ng direktor ang isang customer na 40 anyos pa lamang at mukhang bata pa. Tinanong ng customer si Jongmin kung ilang taon na siya dahil cute daw siya. Sumagot si Jongmin na 6 na taong gulang siya at bigla na lamang niyang tinanong kung ilang taon na rin ang customer. Pagkarinig nito, agad nagbago ang ekspresyon ng customer mula sa masaya ay naging galit. Tahimik ang buong staff dahil sanay na sila sa walang preno at prangkang pananalita ni Jongmin. Napabuntong hininga ang lahat, alam na nilang magdudulot na naman ito ng kahihiyan. Lahat ng empleyado sa salon ay nabigyan na ng nakakainsultong palayaw ni Jongmin. Dahil nagpabotox ang direktor, tinawag siyang baloon ng bata, dahilan para mapahiya siya ng todo. Tinawag naman si Suri na panda sister dahil sa medyo chubby niyang katawan. Lahat ng tao sa salon ay may palayaw sa isip ni Jongmin. Ang kanyang pagdating ay tila ulap ng kalungkutan sa salon. Nagbulungan at nagsismisan ang mga empleyado. Bagamat cute si Jongmin, masyado naman siyang matalas magsalita. Pinaka na-stress si Muyol dahil minsan nakita siya ni Jongmin na may kaharutan, kaya tinawag siyang top shrimp brother. Si Ji-byum naman ay tinaguriang dark cloud sister, dahilan para lalo siyang mawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kahit alam ng lahat na huwag damdamin ang sinasabi ng bata, hindi pa rin maiwasang maapektuhan. Tahimik na nagsimulang magmuni-muni ang bawat isa kung ano ang dapat nilang baguhin sa sarili. Sa lahat, si Suri ang pinakamasigasig na magpakitang gilas sa anak niya. Pinilit niyang magsuot ng korset upang lumiit ang kanyang baywang. Nang makita niyang lumiit ito kahit kaunti, nakaramdam si Suri ng kasiyahan at tiwala sa sarili sa kanyang bagong itsura. Hindi niya rin nakalimutang magpula ng lipstick bago pumasok sa salon para simulan ang bagong araw ng trabaho. Sa sandaling iyon, may isang binatang pumasok sa salon at hinanap si Suri. Masiglang sinalubong ni Suri ang lalaki. Napag-alamang siya pala ang hair model na naka-appointment niya dati. Nang makita ito ni Muyol, agad siyang nagtanong kay Suri kung boyfriend ba niya ito o kaibigan lang. Sumagot si Suri na kaibigan lang, ngunit halatang may pag-aalinlangan at may laman ang kanyang mga mata, kaya't naging kahina-hinala ito kay Muyol. Si Ji-byum na nakaupo malapit sa kanila, nang masilayang masyadong malapit ang dalawa sa isa't isa, ay biglang nakaramdam ng selos. Napansin ni Muyol ang kakaibang ekspresyon ni Ji-byum. Agad niya itong tinanong kung gusto ba nitong makipag-date sa kahit sino. Tinanong ni Muyol kung anong klaseng tao ang gusto ni Ji-byum. Sinabi niyang gusto niyang ipakilala siya sa isang taong bagay sa kanya. Sagot ni Ji-byum, kailangan niya ng isang taong may makapal at mahabang buhok para mapraktisan niya ang hairstyle ng kanyang mga pangarap. Doon lang naintindihan ni Muyol ang ibig niyang sabihin. Napatawa siya at tinanong kung gusto ba talaga ni Ji-byum ng boyfriend o ng hair model lang. Habang hinuhugasan ang buhok ni Ji-byum, biglang tinanong ni Muyol kung na-inlove na ba siya noon. Tahimik lang si Ji-byum at umiwas sa tanong.
Ginamit niya ang dahilan na masyadong mainit ang tubig para ilihis ang usapan. Pauwi na sila, masaya at walang tigil sa tawanan sina Suri at ang lalaki. Matapang pang ipinahayag ni Suri na simula ngayon, siya na raw ang bahala sa buhok ng lalaki. Nang ayusin ni Suri ang buhok nitong ginulo ng hangin, nakita sila ng nakababata niyang kapatid. Para mabawasan ang pagkailang, mabilis na nagpaalam si Suri at hinila ang kapatid pauwi. Agad siyang tinanong ng kapatid kung boyfriend ba niya ang lalaki. Namula si Suri. Sinabihan siya ng kapatid na pag-isipan niyang mabuti ang panlasa niya sa lalaki, sabay talikod. Pagpasok nila sa bahay, hindi pa rin tumigil ang kapatid sa pagtatanong tungkol sa lalaki. Dahil sa sobrang interes nito, agad itong tinabunan ni Suri at sinabing wala namang espesyal sa lalaki, normal lang siya. Pero hindi pa rin sumuko ang kapatid. Hiniling nitong ibigay ni Suri ang contact information ng lalaki. Matapang niyang sinabi na siya na mismo ang makikipag-ugnayan para makilala ito dahil mukhang gusto niya ang itsura nito. Pagharap ni Suri sa salamin, muling sumiklab ang matinding pakiramdam ng pagkakababa sa sarili. Nais sana ni Suri na pumayat ng kaunti. Kapag nangyari iyon, sigurado siyang mas magiging maganda siya kaysa ngayon. Pero pangarap lang iyon. Ang totoo, isa pa rin siyang matabang babae na hindi makapagbago. Kinabukasan, niyaya siya ng lalaki na kumain sa labas. Masayang naghanda si Suri at nag-post pa sa social media. Pero sa kabilang mesa, may ilang babaeng aksidenteng nagsabi ng hindi bagay. Akala ni Suri siya ang pinatutungkulan, kaya dali-daling tumakbo sa banyo. Sinisi niya ang sarili sa hindi pagiging mas maganda o mas payat. Pagbalik niya sa mesa, laking gulat niya nang makitang nakaupo na roon ang nakababata niyang kapatid, masayang nakikipagkwentuhan sa lalaki. Sa pagtanaw niya sa eksenang iyon, naramdaman ni Suri ang biglang pagsulpot ng matinding panghihinayang. Tahimik siyang naupo at hindi na nagsalita. Ang direktor naman ng hair salon ang pinakamaswerteng babae. Pangarap lang niyang makapagbukas ng sarili niyang salon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang isang biglaang oportunidad. 6 na buwan ang nakalipas, isa lamang karaniwang hairstylist ang direktor sa isang maliit na salon. Isang araw ng malakas na bagyo, habang naghahanda na ang lahat na magsara at umuwi, may pumasok na customer. Isa itong matandang babae na may matapang at nakakatakot na itsura, iniiwasan siya ng lahat at walang gustong mag-welcome sa kanya. Bago pa siya makagalaw, pinigilan na siya ng matanda at hiniling na magpagupit. Napilitan siyang isama ang matanda sa salon. Nang makita niya ang gusot at maruming buhok nito, pilit niyang pinigilan ang kanyang pagkainis. Maingat niyang tinanong kung anong klaseng gupit ang gusto ng matanda. Sumagot ang matanda na gusto niya ng magarbo at kaakit-akit na hairstyle. Ito na marahil ang pinakakakilakilabot na buhok na kanyang nahawakan. Sobrang dumi ng buhok kaya't halos mahilo ang buong salon sa amoy. Naka-4 na bote siya ng shampoo pero hindi pa rin malinis ang anit at buhok ng matanda. Ni minsan ay hindi siya gumamit ng ganoong kalakas na puwersa sa pag-shampoo. Kahit sa paglalaba, hindi siya ganun kapagod. Kahit ilang ulit niyang hugasan, hindi pa rin lumambot ang tuyot at buhaghag na buhok. Sa huli, napilitan siyang putulin lahat ng gusot at sirang buhok ng matanda upang makagawa ng isang magarang hairstyle. Maingat niyang ginawa ito sa loob ng 4 na oras. Sa wakas, bahagyang nasiyahan ang matanda at nagpasalamat bago umalis. Nang magbayad ito, bigla na lang may isiniksik na kung ano sa kamay ng direktor at tahimik na umalis ng salon. Noong una, inakala niyang baliw ang matanda dahil wala siyang iniabot na pera. Agad niya itong hinabol pero nawala na ito sa madilim at walang taong kalsada. Pagbalik niya sa salon, binuksan niya ang papel na ibinigay ng matanda at laking gulat niya nang makita na ito pala ay isang nanalong tiket sa loto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang tiket na yon ay nagpanalo sa kanya ng 78 milyong won. Mula noon, tinupad ng direktor ang kanyang pangarap na magtayo ng sarili niyang salon na may kakaibang estilo. Nakahanap siya ng magandang pwesto pero alam niyang hindi niya ito kayang mag-isa. Kailangan niya ng mga mahuhusay na tao upang sabay-sabay nilang buuin ang salon. Ang una niyang inanyayahan ay si Kwang Soo, isang kilalang scissor master sa industriya. Ang pangalawa ay si Jen, isang color magician na kilala sa kanyang kaakit-akit at wild na personalidad. Unti-unting nabuo ang balangkas ng bagong salon sa pangunguna ng 3 pangunahing karakter. Sama-sama nilang pinlano ang layout ng espasyo at dinisenyo ito ayon sa gusto nila. Masasabi mong handa na ang lahat, hinihintay na lang ang simula ng hangin ng tagumpay. Ang huling hakbang ay ang pagre-recruit ng isang hairdressing assistant para sa bagong tayong salon. Mabigat ang tensyon sa interview dahil matindi ang kompetisyon, lalo na't ang hiring committee ay sila mismo. Isang magandang babae na may karanasan ang pumukaw sa interes ni na direktor at Jen. Ngunit agad itong tinanggal ni Kwang Soo matapos siyang paikutan ng isang beses at i-cruise ang pangalan nito sa listahan. Itinuturing ni Kwang Soo si Jen bilang mortal na kaaway niya sa industriya ng hairdressing. Napansin ni Jen na sinasadya siyang kontrahin ni Kwang Soo kaya hindi rin siya nagpaawat at agad na gumanti. Mula noon, opisyal nang nagsimula ang lihim na digmaan sa pagitan ni Kwang Soo at Jen. Kahit hindi sang-ayon si Kwang Soo, nanatili pa rin si Jen sa kanyang opinyon. Ayon sa mga patakaran ng recruitment, kailangan ng pagkakaisa ng lahat kaya't lalong naging kawawa ang aplikante. Patuloy ang bangayan ng dalawa, dahilan para mabigo ang direktor at hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Kung magpapatuloy iyon, walang sinuman ang matatanggap sa trabaho. Kaya't napagpasyahan ng direktor na baguhin ang paraan ng pagpili, gagawin na itong majority vote. Ang sumunod na aplikanteng dumating ay ikinagulat ng 3 dahil sobrang peke ng larawan sa profile. Kitang-kita ang labis na pag-edit ng litrato na kahit sino'y mahuhulaan ito agad. Napansin ni Jen na agad nang tinawid ni Kwang Soo ang pangalan nito pero nahirapan siyang magdesisyon. Kapag pumayag siya, baka sabihin sunod-sunuran lang siya. Kapag tumutol naman, baka makapili sila ng maling tao. Parang nabasa ni Kwang Soo ang iniisip niya.
Umaasa siyang iisipin ni Jen ang kabuuang kapakanan ng salon. Naniniwala si Kwang Soo na bawat empleyado ay representasyon ng imahe ng salon, parang dermatologist na may magaspang na balat o tindera ng damit na araw-araw ay nakapambahay. Nilinaw niya na hindi siya laban sa matatabang tao, kundi tutol lang siya sa kakaibang pananamit. Para sa kanya, mukhang masyadong pambata ang ayos ng aplikante at kulang sa profesionalismo. Sa mga sandaling iyon, si Suri ang kusang nagsalita at ibinahagi ang dahilan kung bakit siya natanggal sa dati niyang trabaho. Isang customer ang minsang tumanggi sa kanya dahil sa kanyang pagiging overweight. Nakatanggap si Suri ng mga reklamo at panlalait. Ngunit nanatili siyang positibo at matyagang tinuloy ang propesyon na mahal niya. Sa huli, isa lang ang bumoto ng oo at isa rin ang hindi para kay Suri. Matagal na tumingin ang direktor sa form at nag-alinlangan kung pipirmahan ito o hindi. Ayon sa patakaran, kapag may dalawang hindi, automatikong tanggal ang aplikante. Ngunit nang makita niya ang mga matang punong-puno ng luha ni Suri, hindi niya maintindihan kung bakit lumambot ang puso niya. Sa pagitan ng katuwiran at damdamin, pinili niyang lagyan ng check ang kahon ng oo. Napagpasyahan ng direktor na tanggapin si Suri. Masaya itong lumabas ng salon pagkatapos noon. Sa puntong iyon, iisa na lang ang natitirang aplikante. Inakala ng lahat na hindi na ito darating. Palubog na ang araw at balak na ni Kwang Soo na i-post muli ang job opening kinabukasan. Ngunit sa sandaling iyon, isang babaeng mukhang multo ang tahimik na kumatok at pumasok sa salon. Tinanong siya ng direktor kung naroon siya para sa interview. Hindi nagsalita ang babae, tumango lang siya ng bahagya. Hiniling ng direktor na ipakilala niya ang sarili. Ngunit nautal ang babae ng matagal bago niya tuluyang masabi ang salitang, Jibyom. Nagulat ang grupo sa paglitaw ng clumsy na babae. Tinanong nila si Jibyom kung may gusto pa siyang sabihin. Sinabi niya na isa siyang tagahanga ni Kwang Soo. Gusto ni Jibyom na matuto ng hairdressing mula sa gurong ito. Pagkatapos, inilabas niya ang isang practice mannequin at hiniling kay Kwang Soo na pirmahan ito. Nang malaman ni Kwang Soo na fan niya si Jibyom, agad siyang naingganyong tanggapin ito sa trabaho. Sa kabaligtaran, nakita ng direktor na masyadong mahiyain si Jibyom ni hindi niya magawang tumingin ng diretsyo sa kausap. Dahil sa kanyang malungkot na personalidad at walang kwentang pagsasalita, hindi rin siya marunong tumanggi ng maayos. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Jen ang unang pumabor na tanggapin ang dalaga. Sa totoo lang, simula pa lamang ng interview ay napansin na ni Jen si Jibyom. May kakaiba siyang naramdaman sa mahiyain na babaeng ito. Sa kabila ng pagiging mailat ni Jibyom, may hindi maipaliwanag na pananabik si Jen sa kanya. Nang malapit nang magbukas ng trial ang salon, muling sumiklab ang tensyon sa pagitan ni Jen at Kwang Soo. Isang flower shop sa tabi ang nagbigay ng bonsai sa direktor bilang pagbati sa pagbubukas ng bagong salon. Bigla na lang may lalaking sumulpot mula sa likod at binuhat ang may-ari ng flower shop sa harap ng maraming tao. Inakala ni Jen na dinudukot ang babae, kaya agad siyang umikot at sinipa ang lalaki, dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Ang ganda ng kanyang paglanding ay ikinagulat at hinangaan ng lahat sa salon. Ngunit sa hindi inaasahang twist, ang lalaking sinipa ay asawa pala ng may-ari ng flower shop. Nataranta si Jen at paulit-ulit na humingi ng paumanhin. Hindi niya akalaing mauwi sa ganito ka-awkward ang lahat. Pinagalitan si Jen ng lahat dahil sa padalos-dalos na aksyon, pero kahit ganoon, hindi pa rin siya mapagkakatiwalaan sa lalaki. Agad namang tumawag ng pulis si Kwang Soo dahilan para lalong mag-init ang ulo ni Jen. Nang tuluyang nagbukas ang hair salon, hindi naging masaya ang unang araw. Kahit may ilang walk-in customers, sobrang baba ng kita, kaya labis na nag-alala ang direktor. Pag-uwi niya, hindi siya tumigil sa pagtawag sa mga kliyente hanggang sa halos mawalan siya ng boses. Gayunpaman, ilan lamang ang pumayag na bumalik at gumamit ng serbisyo ng salon. Si Jen naman, bilang leader ng isang grupo ng motorcycle riders, ay kailangang mag-post lang ng mensahe para dumagsa ang mga kliyente. Isang post lang sa kanilang group chat, dagsa agad ang mga miyembro sa salon. May dumadating pa nga kahit wala ng buhok, basta lang makabola sa kanilang group leader. Naging competitive si Kwang Soo at dahil nakita niyang may mga kliyente ang iba, siya ay nainip. Tinangka niyang tawagan ang mga dati niyang customers pero hindi siya makontak ng kahit isa. Bilang assistant ni Kwang Soo, nag-aalala rin si Jibyom para sa kanyang guro na wala ni isang customer. Kung walang darating na kliyente, si Kwang Soo mismo ang kailangang magbayad sa kanya. Gusto sanang tumulong ni Jibyom pero dahil sa kanyang social phobia, hindi siya mahusay makipag-usap. Kaya't naisipan ni Jibyom na gayahin ang ibang salon. Kumuha si Jibyom ng mga flyers upang ipamigay at makahikayat ng mga customer. Ngunit pagdating sa mataong lugar, labis siyang kinabahan dahil sa dami ng tao. Nakatayo lang siya sa isang tabi, nanginginig habang hawak ang mga flyers, at hindi magawang lumapit kahit kanino. Biglang lumapit ang isang lalaki na may hawak na flyer at tinanong si Jibyom kung nagtatrabaho siya sa Butterfly Hair Salon. Nang malaman niya ang totoo, kusang loob siyang nag-alok na tumulong kay Jibyom na ipamigay ang mga flyers sa buong paligid. Nag-alala si Jibyom na baka hingan siya ng bayad ng lalaki pagkatapos, kaya dali-dali siyang bumalik sa salon. Pero bumalik ang lalaki, kaya inakala ni Jibyom na sisingilin siya. Hindi maintindihan ng lalaki ang sinasabi niya dahil sobrang hina ng boses nito, parang ugong lang ng lamok. Ang totoo, tumulong lang pala siya dahil kamag-anak siya ng direktor. Dahil dito, parehong naasiwa sina Jibyom at Suri para kasing umaasa sila sa koneksyon kaysa sa galing. Sa kabila ng kaunting customer, lalo pang nabahala ang lahat ng sumali pa si Muyol sa team. Natatakot ang bawat isa na kung walang dumating na customer, may matatanggal rin balang araw. Lalo silang naging balisa, kaya't mas dumami ang pagkakamali. Aksidenteng natabig ni Suri ang toolbox ni Jen. Galit na galit si Jen at sinigawan siya. Tinawag niya si Suri na damn fat girl na ikinagulat ng lahat. Samantala, may nakilala namang customer si Jibyom na kababayan niya.
Bago umalis sa salon, niyaya siya nitong kumain na inakala niyang simpleng pakikisama lang. Ngunit kinabukasan, tumanggap siya ng totoong imbitasyon. Nalito si Ji Byum at hindi alam kung paano tutugon. Pinayuhan siya ni Jen na pumunta. Sabi ni Suri, mabait at gwapo naman ang lalaki kaya wala siyang dapat ipag-alala. Sabi naman ng direktor, magandang pagkakataon iyon para masanay si Ji Byum makitungo sa mga customer. Para matulungan si Ji Byum na makagawa ng magandang impresyon, binigyan siya ni Kwang Soo ng wavy hairstyle. Maingat ding inayusan ni Jen ang kanyang mukha. Tila nagbagong anyo si Ji Byum, naging maganda at nagniningning. Nagulat ang lahat sa bago niyang hitsura. Masaya ring ngumiti si Muyol. Pinayuhan niya si Ji Byum na huwag nang malungkot. Kailangan niyang maging kumpiyansa at patuloy nang ngumiti. Pagsapit ng oras ng tagpuan, sinamahan siya ni Kwang Soo sa restaurant. Gusto na naman sana niyang tumakbo palayo, pero dahil sa paghimok ni Kwang Soo, naglakas loob na rin si Ji Byum na bumaba ng sasakyan. Pagdating sa restaurant, inakala niyang magiging pribado ang date. Pero ito pala ay isang pagtitipon ng mga kababayan. Dahil sa sunod-sunod na tanong, natakot si Ji Byum na may social phobia. Hindi niya alam kung paano sasagot. Nawala ang interes ng lahat kay Ji Byum. Unti-unti, binaliwala na siya ng mga tao. Maging ang bisitang nag-imbita sa kanya ay tumalikod at nagsimulang asikasuhin ang iba. Gusto na sana niyang umalis pero hindi niya magawang magsalita. Napilitan si Ji Byum na manatiling nakaupo at uminom ng mag-isa. Pagpunta niya sa banyo, aksidenteng nahulog ang kanyang cellphone sa inidoro. Dali-dali niya itong dinampot at pinunasan. Umaasa siyang gumagana pa rin ito. Bagong bili pa naman yon pero gaya ng kinatatakutan niya, hindi na ito bumukas. Malungkot na lumabas si Ji Byum mula sa banyo. Nag-umpisa ng magsiwian ang mga tao. May isa pang kababayan na nag-aya kay Ji Byum na kumanta sa karaoke. Nang tumanggi siya, bigla siyang siningil ng 20,000 bilang bayad sa membership. Gulat na gulat siya, kakakain lang niya, ngayon ay sinisingil pa siya ng pera. Pagkabigay niya ng bayad, wala na siyang natirang pera sa bulsa. Talagang wala na siyang pera. Pauwi na siya, gusto sana niyang manghiram ng pamasahe sa taxi, pero hindi niya magawang magsabi. Naglakad siya sa kalsada. Lasing si Ji Byum at parang nawawala sa gitna ng mataong lansangan. Halos mawala na siya ng pag-asa, nang makita niya ang isang lumang phone booth sa gilid ng daan. Ginamit niya ang bayad na serbisyo para makatawag at humingi ng tulong kay Muyol. Nanginginig at puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Sinabi niya kay Muyol kung nasaan siya. Habang naghihintay, biglang dumaan ang isang suki ng salon. Isang mapagbigay na ginang ang nag-alok sa kanya ng bote ng pampadigest. Habang nag-uusap sila, dumating si Muyol. Nakita ito ng ginang at dahil akala niya i-date ang tagpo, agad siyang nagpaalam. Nagulat si Muyol nang malaman niyang kabisado ni Ji Byum ang kanyang numero. Hindi na sumagot si Ji Byum. Naalala niya lamang ang mga sandaling magkasama sila dati. Nang akmang aalis na si Muyol, bigla siyang hinawakan ni Ji Byum sa kamay. Sa nanginginig na boses, sinabi niyang akala niya, hindi, sigurado siyang gusto niya si Muyol. Sandaling tumigil ang mundo. Nagkatinginan sila, litong-lito, walang masabi. Sa wakas, nagsalita si Muyol. Nagsorry siya dahil hindi siya komportableng maging nobyo ni Ji Byum. Sinabi niyang hindi niya kayang makipagrelasyon sa isang taong hindi pa kailanman nagmahal. Ang unang pagtatapat ng isang socially anxious na dalaga ay nauwi sa kabuluhan. Pagka-uwi ni Ji Byum, lubos siyang nagsisi sa sarili sa kanyang pagiging padalos-dalos. Kinakabahan siyang muling makita si Muyol. Hindi niya alam kung paano pa siya haharap dito. Hindi pa man siya nakakabawi, bigla niyang nakita si Muyol sa harapan ng salon. Gusto niyang magtago. Pero kasinlaki lang ng palad ang salon, wala siyang mapagtaguan. Pagkapasok pa lang ni Muyol, biglang tumunog ang telepono sa front desk. Tumawag ang security company upang i-report na may alarm na nag-ring sa salon. Agad na pumasok si Muyol sa loob upang tingnan ang sitwasyon. Nang walang makita ni isa, bumalik siya at sinabi sa kumpanya na bukas ang pinto pero walang tao sa loob. Sa puntong iyon, napilitan si Ji Byum na tumayo dahil ayaw niyang lumala pa ang sitwasyon. Nagulat si Muyol sa biglaan niyang paglabas at pagharap sa kanya. Matapos makumpirma mula sa security company na wala namang problema, binaban na ni Muyol ang tawag. Dali-dali siyang umalis bago pa makapasok ang iba sa salon. Si Ji Byum naman ay alanganing bumati sa lahat. Napabigkas pa siya ng papuri tungkol sa magandang panahon. Pero alam ng lahat na sobrang kapal ng fog ngayong araw at halos hindi makita ang daan. Nang matanto niyang mali ang nasabi niya, namula si Ji Byum at dali-daling tumakbo papasok ng banyo. Doon na nagsimulang magsismisan ang mga tao tungkol sa naging date ni Ji Byum noong nakaraang araw. Palihim niyang idinikit ang tenga sa pinto ng banyo para makinig. Nang marinig niya ang salitang nakakahiya, inakala niyang tungkol ito sa kanyang pagtatapat ng nararamdaman. Kinabahan siya at lumabas para harapin ang grupo, nahihiya ngunit galit ang ekspresyon ng mukha. Akala ni Jen ay hindi naging maganda ang date kaya ganoon na lang ang pag-alis ni Ji Byum. Pinayapa siya ni Jen at sinabing marami pa namang mabubuting lalaki kaya hindi na niya kailangang malungkot. Pilit na ngumiti si Ji Byum at iginiit na kakalimutan na niya si Muyol at hindi na niya ito iniintindi. Ngunit hindi niya inaasahang marinig iyon ni Muyol. Napakunot noo si Muyol sa narinig, alam niyang mali ang pagkakaintindi ni Ji Byum. Sinubukan siyang senyasan ni Muyol na tumigil na pero tuloy pa rin si Ji Byum sa pagsasalita. Tinawag pa niyang biro at walang galang ang kanyang pagtatapat. Wala nang nagawa si Muyol kundi ang putulin ang usapan bago pa lumala at marinig ng iba ang totoo. Paulit-ulit siyang kumindat. Doon lang napagtanto ni Ji Byum na mali ang pagkaintindi niya. Gayunman, hindi niya makalimutan ang kabiguang iyon kaya araw-araw niyang iniiwasan si Muyol. Sa tuwing makikita niya ito, palagi siyang may dahilan para agad umalis. Sa mga oras na yon, si Jen naman ay nahihirapan sa isang customer na masama ang mood. Ang babae ay humiling na gupitin ng sobrang ikli ang kanyang mahabang buhok.
Pinaghinalaan ni Jen na galit ang babae sa asawa niya kaya biglaan ang desisyon. Maingat niya itong pinayuhang huwag masyadong iklian dahil mahirap sanayin ang sarili sa bagong itsura. Ngunit matigas ang loob ng babae, anya, buhok naman niya ito at gusto na niyang magbago. Matapos ang gupit, napangiti ang babae ng pilit at umalis ng salon. Dumiretso siya sa restroom sa katabing gusali at matagal na tumingin sa salamin, puno ng pagkalito. Alam niyang gusto ng asawa niya ang mahabang buhok at siguradong pagbubungangaan siya nito kapag nakita ang bagong gupit niya. Tulad ng inaasahan, habang papasara na ang salon, biglang dumating ang asawa ng babae at galit na galit. Pagkapasok niya sa pinto, malakas niyang tinanong kung sino si Jen sa salon. Kalma namang lumabas ang direktor upang harapin siya at mahinahong tinanong kung may bagay ba siyang gustong linawin. Nang makita ng babae na galit ang kanyang asawa, dali-dali siyang lumabas upang pigilan ito at sinubukang mamagitan. Ibinuntol ng lalaki ang sisi kay Jen dahil sa sobrang ikling pagkagupit sa buhok ng asawa niya. Kalma namang sumagot si Jen. Sinabi niya na ang babae mismo ang humiling ng ganoong gupit. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang tumalikod ang babae at sinabi na si Jen ang naggupit ng hindi nagpapaalam. Naging magulo ang sitwasyon. Napilitan ang direktor na lambingin ang tono ng boses at humingi ng paumanhin upang payapain ang kaguluhan. Mahigit isang oras na nagalit ang lalaki bago niya tuluyang isinama palabas ang kanyang asawa. Samantala, bumiyahe mula probinsya papuntang Seoul ang ina ni Ji-byum upang dalawin siya matapos ang matagal na hindi pagkikita. Pagkakita pa lang sa anak, agad siyang hinila ni Ji-byum papunta sa mga pagkaing probinsyang dala niya. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabuksan ang lahat ng bag, biglang umandar ang exhaust system ng salon. Nagmamadaling lumapit ang direktor, takot na baka makaapekto sa mga customer ang malakas na amoy ng pagkain dala. Agad na dinala ni Ji-byum ang kanyang ina sa break room para hindi makabala sa iba. Matapos ayusin ang lahat, hinanap ni Ji-byum ang direktor at sinabi na gusto siyang makausap ng pribado ng kanyang ina. Pagpasok pa lang ng direktor sa break room, sinalubong agad siya ng matapang na amoy ng pagkain. Sa harap niya ay isang lamisang puno ng mga pagkaing probinsya na puro maanghang at may matapang na amoy. Pilit na umiti ang direktor, ngunit hindi niya maitago ang pagkailang sa kanyang mukha. Akala ng ina ni Ji-byum ay nagustuhan ito ng direktor, kaya masayang ipinakilala niya isa-isa ang mga putahe. Hindi pa siya tumigil doon, gamit ang kanyang kamay, isinubo pa niya ng direkta ang isang piraso ng hipon cake sa bibig ng direktor. Napaka-awkward ng ekspresyon ng direktor na hindi mailarawan sa salita. Ngunit hindi pa rin namamalaya ng ina ni Ji-byum ang sitwasyon. Binuksan niya agad ang isa pang garapon ng maamoy na atsarang pipino. Muling umandar ang exhaust system. Sa pagkakataong ito, umabot na ang amoy hanggang sa main hall. Pagkaamoy niyon, dali-daling pumasok si Ji-byum sa break room na halatang balisa. Nang makita ang senyas ng direktor, agad niyang isinara ng mahigpit ang garapon ng kimchi. Napatingin ang ina ni Ji-byum sa paligid at napansin niyang walang ibang tao. Nagulat siya at nagtanong kung bakit hindi pa tinatawag ang lahat. Ang tila inosenteng tanong ay nagbigay ng impresyon na sinisisi ang direktor sa pagsasamantala sa mga empleyado. Napilitan ang direktor na ngumiti ng pilit at ipaliwanag na abala talaga ang mga tao sa larangan ng paggugupit buong araw. Pagkatapos niyon, gumawa siya ng dahilan upang makalabas at iwasan ang nakakailang na sitwasyon. Pero hindi doon nagtapos ang pagka-awkward. Sinabi ng ina ni Ji-byum na gusto niyang magpagupit bago umuwi. Napanganga si Ji-byum dahil alam niyang sa kanilang probinsya, ang pagpapakulot ay nagkakahalaga lang ng 30,000 won. Pero sa salon na ito, ang pinakamurang presyo ay nasa 120,000 won na agad. Kung hindi niya mapipigilan ang kanyang ina, siguradong bubungangaan siya nito pauwi. Gustong gamitin ni Ji-byum ang dahilan na kailangang magpa-appointment muna upang mapigilan ang ina, pero sagot nito, may oras naman daw siya kaya ayos lang na maghintay ng matagal. Dagdag pa ng kanyang ina, nakakahiya raw kung aalis siya agad, dapat man lang gumastos kahit kaunti bilang pasasalamat bago umalis. Habang hinuhugasan ni Muyol ang buhok ng kanyang ina, panay ang tanong nito kung ano-ano. Dahil sa sunod-sunod na mga tanong, labis na napanatag si Ji-byum na katabi lang niya sa upuan at nakaramdam ng matinding hiya. Samantala, si Jen na wala namang ginagawa ay pumasok sa break room upang makipagkwentuhan sa direktor. Tahimik nilang pinag-usapan ang malaking kaibahan ng ugali ni Ji-byum at ng kanyang ina, isa ay mahiyain at mahina ang boses, samantalang ang isa na may masayahin at sobrang daldal. Ang malinaw na pagkakaibang ito ay labis nilang ikinagulat at bahagyang ikinaaliw. Nang akmang kukunin ng direktor ang pagkain, inakala niyang panis ito dahil sa kakaibang amoy. Samantala, halos tapos na ang pagkukulot ng buhok ng ina ni Ji-byum matapos ang maraming hakbang. Matapos hugasan ni Ji-byum ang buhok ng kanyang ina, tumayo na ito upang magbayad at umalis. Sa pag-compute ng bayarin, nag-alinlangan ang direktor kung magkano ang sisingilin. Buong tigas na sinabi ng ina ni Ji-byum na singilin siya ng tama, huwag daw babaan ang presyo kahit magkakilala sila. Napilitan ang direktor na bawasan ng kalahati ang singil, ngunit hindi niya maitago ang hiya sa kanyang mukha. Pagkalabas nila ng salon, agad nagreklamo ang ina ni Ji-byum na mahal na nga ang serbisyo, hindi pa maganda ang resulta. Hindi na lang sumagot si Ji-byum. Tahimik siyang bumalik sa break room upang linisin ang pinagkainan. Nang sumilip siya sa basurahan, nakita niyang itinapon na ng lahat ang pagkaing dala ng kanyang ina. May mga nagtaka kung bakit hindi raw niya tinawag ang ina, pero tahimik lang si Ji-byum at iniwasan ang usapan. Ang totoo, sa loob ng 20 taon, ni minsan ay hindi niya tinawag na ina ang babaeng iyon dahil hindi niya ito tunay na ina kundi madrasta lang. Ngunit kahit hindi siya ang nagsilang kay Ji-byum, tahimik itong nagsakripisyo para sa kanya, hindi kailanman nagreklamo. Kahit malayo ang biyahe, nagpunta pa rin ito mula probinsya hanggang syudad upang dalawin ang anak.
Hinintay pa niya si Ji Byung matapos ang night shift. Gusto lang ng madrasta na malaman kung maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Nang makita ang walang laman na ref, agad niya itong sinisi dahil hindi raw marunong alagaan ang sarili. Pagkatapos, isa-isa niyang inayos ang mga pagkaing dala at maingat na inilagay sa loob ng ref na paluha si Ji Byung sa labis na pagkaantig. Dinala niya ang kanyang madrasta sa banyo upang doon itago ang kanyang luha. Ngunit pagdating ng oras ng pagtulog, nalito si Ji Byung dahil masyadong maliit ang bahay niya at wala nang mapagpapahingahan. Iisa lang ang maliit na kama sa silid, masikip na parang hindi siya makahinga. Sinabi ng madrasta niya na doon na lang siya matulog sa kama, pero nagpumilit si Ji Byung na sa sahig na lang siya. Sa huli, hindi rin siya nakatanggi at hinila siya ng ina para magsiksikan sa kama. Nang maghahating gabi na at gustong bumangon ni Ji Byung, mahigpit siyang yakap ng natutulog niyang madrasta. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman ang init ng yakap ng tahimik ngunit mapagmahal na babae. Sa kauna-unahang pagkakataon, lumambot ang puso ni Ji Byung dahil sa walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Kinaumagahan, habang pinapaalis niya ang ina pauwi, sinubukan pa nitong pagpagan ang suot niyang damit. Matapos lang ng ilang pagpag, nagmadali na ang madrasta na utusan siyang pumasok sa trabaho baka raw siya'y mahuli. Tahimik na nakatayo si Ji Byung habang pinapanood ang ina niyang unti-unting nawawala sa likod ng sasakyang lumiko na sa kalsada. Papunta sa trabaho, naramdaman niya ang biglaang pag-akyat ng emosyon sa kanyang dibdib. Pagdating sa guest room para iligpit ang kanyang mga gamit, may nakita siyang sobre sa kanyang bag. Binuksan niya ito at nagulat nang makita na nilagay ito ng madrasta niya nang hindi niya namamalayan kaninang umaga. Pambayad ito sa gastusin, pera na laging lihim na iniiwan ng ina tuwing bumibisita. Hindi na niya napigilan ang emosyon at napahagulgol na lang si Ji Byung. Dahil sa sobrang pag-iyak at emosyon, sumakit ang kanyang tiyan. Agad siyang dinala ni Muyol sa ospital. Halatang nag-aalala si Muyol nang makita si Ji Byung na namumutla. Sa loob ng kotse, hindi siya mapigil sa pag-iyak. Tahimik na pumapatak ang kanyang mga luha. Habang nakadextrose, isa-isang bumalik sa alaala ni Ji Byung ang bawat sandali sa 20 taong pagsasama nila ng kanyang madrasta. Nang pumasok si Muyol, agad niyang tinakpan ang mukha ng kumot. Ayaw niyang makita ng iba ang kanyang pag-iyak. Umupo si Muyol sa tabi ng kama. Maingat siyang inalo at sinabing huwag niyang sisihin ang sarili. Napahikbi si Ji Byung. Nahihiya siya dahil kinainisan niya noon kapag pumupunta ang kanyang ina sa salon para makita siya. Ayaw niya noong nagdadala ang madrasta niya ng pagkaing may matapang na amoy at doon pa natutulog sa kanyang bahay. Pero ang madrasta, ni hindi nagreklamo. Tahimik lang itong umaalis. At bago umalis, iniiwanan pa siya ng pera upang mas maging maayos ang buhay ng anak. Sinabi ni Muyol na kung sa kanya nangyari yon, siguro malilito rin siya. Pagkarinig niyon, mahinang bulong ni Ji Byung na hindi niya tunay na ina ang babae, pero palagi itong mabuti sa kanya. Gusto rin daw sana niyang matawag na nanay tulad ng ibang mga bata, pero hindi niya magawa. Kinainisan niya ang sarili niyang pagiging mahiyain at mahina ang loob, pakiramdam niya wala siyang kwenta. Sa puntong iyon, inilabas ni Ji Byung ang kanyang kamay mula sa ilalim ng kumot at inakala ni Muyol na gusto nitong makipagkamay. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Ji Byung, pero ang totoo, kukunin lang pala ni Ji Byung ang tissue para punasan ang kanyang mga luha. Labis ang pagkahiya ni Muyol. Agad niyang iniabot ang tissue kay Ji Byung habang namumula ang mukha. Pagbalik sa hair salon, ikinuwento ni Muyol sa lahat ang kalagayan ni Ji Byung. Lumabas na hindi lang simpleng pananakit ng tiyan ang naramdaman ni Ji Byung, mayroon din pala siyang chronic malnutrition. Pagkatapos ng dextrose, ginamit ni Ji Byung ang perang iniwan ng kanyang madrasta para bayaran ang bayarin sa ospital. Pagka-uwi niya, tiningnan niya ang kahon ng pagkain na inihanda ng ina. Napahikbi siya at hindi na napigilan ang kanyang luha. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Ji Byung mismo ang tumawag sa kanyang madrasta gamit ang banayad na tinig. Sinabi niya na hindi talaga siya mahilig sa pickled cucumber, pero gusto niyang ipagluto ulit siya ng kimchi. Nang marinig ito, tinanong agad ng kanyang madrasta kung pwede bang radish kimchi ang dalhin niya. Nagtaka ang ama kung sino ang kausap ng asawa. Ngumiti lang ito at sinabing gusto ng anak nilang kumain ng kimchi. Ang ngiting iyon ay isa sa mga bihirang sandali ng tunay na kaligayahan na naranasan ng kanyang madrasta sa napakahabang panahon. Pagkababa ng tawag, marahang pinalitan ni Ji Byung ang pangalan ng madrasta niya sa contact list, ginawa niya itong nanay. Para bang nabunutan siya ng tinik sa puso. Sa susunod na araw sa trabaho, tinawag siya ni Suri at inabutan ng isang kahon ng sariwang gatas. Pagdating ni Kwangsu sa salon, inabot din niya kay Ji Byung ang isang maliit na handbag. Lumapit ang lahat, sabik na silipin ang laman. Isa pala itong kahon ng nutritional supplements. Nang malaman nilang kulang sa nutrisyon si Ji Byung, si Kwangsu mismo ang bumili para ibigay sa kanya. Sa harap ng malasakit ng lahat, napangiti si Ji Byung sa wakas. Ang kasabihang, kung hindi ka mahiyain, ang mahihiya ay iba, ay tila naging totoo. Ang dating mahiyain at saradong dalaga ay unti-unti nang natutong buksan ang kanyang puso at tumanggap ng pagmamahal. Sa mga oras na yon, biglang may isang babaeng pumasok sa Butterfly Hair Salon. Ang kanyang kaakit-akit na tindig at mapangakit na paraan ng pagsasalita ay labis na ikinagulat ng lahat. Lumabas na siya pala ang dating nobya ni Kwangsu na aksidenteng naipakilala ng isang kakilala. Agad na nabuhay ang kuryosidad ng lahat sa salon. Pinaghihinalaan ng lahat na dumating siya upang hanapin si Kwangsu. Marahil ay gusto nitong subukang ibalik ang nakaraan nilang pagmamahalan. Samantala, nagtatago si Kwangsu sa break room, halatang kabado at tensyonado. Pumasok si Jen. Tinawag niya si Kwangsu upang asikasuhin ang kliyenteng may appointment. Agad nagdahilan si Kwangsu na masama ang pakiramdam kaya hindi raw siya makakapagtrabaho. Napatingin si Jen sa kakaibang kilos nito. Nagsimula siyang maghinala.
Ngunit kahit may kutob siya, pinili pa rin ni Jen na lumabas ng break room upang hindi na lumala ang tensyon. Si Kwangsu naman ay nakayukong parang nawala ng pag-asa. Alam niyang ang pag-iwas ay pansamantala lang, hindi ito panghabang buhay. Ang pagdating ni Director Do ay parang huling dagok na tuluyang nagpabagsak sa kanya. Dahil si Kwangsu ang regular na stylist ni Director Do, napilitan siyang harapin mismo ang sitwasyon ngayon. Pinilit ni Kwangsu na tipunin ang lahat ng kanyang lakas ng loob at lumapit sa hairdressing station. Sinubukan niyang manatiling kalmado kahit nanginginig ang kanyang mga kamay at paa. Ngunit nang humarap siya sa kanyang dating kasintahan, lalo lang siyang naging awkward at clumsy. Para maitago ang kanyang pagkalito, tumingin siya kay Director Do at nagtanong tungkol sa kalagayan ng negosyo sa real estate. Ang tanong na wala sa konteksto ay ikinagulat ni na Director Do at ng mga empleyado sa salon. Sa huli, kinailangan pa ring magharap ni na Kwangsu at ng dating nobya. Kahit anong iwas niya, mas lalo lang siyang nabalisa nang kaharap na niya ito. Ang dating nobya na ang unang nagsalita. Magiliw niya itong binati at pagkatapos ay umupo na sa hairdressing chair. Wala nang ibang pagpipilian si Kwangsu. Pinapagamit na lang niya kay Jibyom ng shampoo number 5 para mapatagal ang oras. Ang shampoo number 5 ay isang lihim na signal ni Kwangsu kapag may emergency situation. Hindi napigilan ni Jen ang kanyang kuryosidad. Agad niyang tinanong ang babae tungkol sa relasyon nila ni Kwangsu. Kalma namang sumagot ang babae at sinabing naging magkasintahan sila ni Kwangsu noon. Pagkasabi pa lang niya nito, agad na nabalot ng katahimikan at tensyon ang buong salon. Nahiyang nagtago si Kwangsu sa banyo ng mahigit 1 oras bago niya muling nagawang humarap. Nang masigurong umalis na ang dating nobya, saka pa lang siya nakahinga ng maluwag at bumalik sa trabaho. Kinabukasan, nakatanggap si Jen ng appointment mula sa isang customer na pamilyar ang pangalan. Nang makita ang pangalan ng nagpa-appointment, napatingin siya kay Kwangsu na may kakaibang tingin. Lumabas na ang dating nobya ni Kwangsu ay isa palang big client na umorder ng 8 hair packages. Ibig sabihin, babalik pa siya sa salon nang hindi bababa sa 8 beses. Nang makita ni Kwangsu na malapit na ang oras ng appointment, muli niyang sinubukang tumakas palabas ng salon. Pero huli na. Nakapasok na ang kanyang dating nobya sa salon, may dalang ngiti at magiliw na pagbati. Tinawag pa niya si Kwangsu at binigyan ito ng rice cakes na paborito nitong kainin noon. Kinagabihan, tinawagan ni Kwangsu si Jen na may lungkot sa boses. Nakainom siya at ibinuhos ang lahat ng kanyang saloobin. Sa kalasingan, ikinuwento ni Kwangsu kung paano siya iniwan ng kanyang dating nobya sa paraang masakit at malupit. Nakilala niya ang babae sa isang hairdressing school. Pagkatapos marinig ang kwento, nakaramdam si Jen ng matinding awa sa kanya. Kinabukasan, nang matapos na ang serbisyo ng dating nobya at paalis na ito, hinarang siya ni Jen. Sinabi niya na halos pareho lang naman ang galing ng mga salon pagdating sa hairdressing. At kung magdudulot lang ng hindi magandang pakiramdam sa iba, mas mabuting huwag na itong bumalik sa butterfly salon. Maingat niyang pinayuhan ang babae na ang paulit-ulit na pagpunta roon ay maaaring magdulot ng discomfort kay Kwangsu. Gayunpaman, talagang nais makipagbalikan ng dating nobya ni Kwangsu mula nang muli silang magkita. Kinagabihan, siya na mismo ang nagkusang makipagkita kay Kwangsu ng pribado upang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan, tinawagan siya ni Jen at tinanong siya sa isang sarkastikong tono. Tinanong niya kung bakit kinansela ng babae ang hairdressing package kung totoo ngang nagkabalikan sila. Matapat na sumagot si Kwangsu na muli silang nagkita, ngunit tinanggihan niya ang pakikipagbalikan. Bagamat nagreklamo pa rin si Jen at kunwaring inis, lihim siyang natuwa sa loob. Dahil ang lalaking matagal na niyang lihim na minamahal ay tuluyan nang naputol ang ugnayan sa kanyang dating kasintahan. Sa parehong panahon, isang bagong kwento ang nagsisimula mula sa isang alaala 5 taon na ang nakalipas. Noon pa man, may pagtingin na pala si Suri sa isang matalinong binatang si Junhee. Sa unang araw pa lang ng klase, nahumaling na siya sa mahinhin nitong anyo. Kahit payat at malayo sa kanyang ideal na tipo, nahulog pa rin ang loob niya rito. Para mabawasan ang agwat sa kanilang itsura, nagsimula si Suri ng isang mahigpit na diet. Determinado siyang aminin ang kanyang nararamdaman kay Junhee kapag nagbago na ang kanyang itsura. Ngunit maganda man ang pangarap, malupit pa rin ang realidad. Kahit anong paraan ang subukan ni Suri, hindi pa rin siya umabot sa kanyang inaasam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, matapos lamang ang isang simpleng pagkain, naging magkasintahan si Junhee at ang nakababatang kapatid ni Suri. Simula noon, madalas niyang masilayan ang dalawa na magkasamang sweet sa kanyang harapan. Kahit nagpapakita siya ng pagiging kalmado sa labas, sa loob-loob niya ay laging may lungkot at panghihinayang. Natapos ang panandaliang kasiyahan nang makita ng nakababatang kapatid ang pangalan ni Junhee sa isang manekin. Mula noon, unti-unti nang nagkaroon ng lamat ang relasyon ng magkapatid. Kahit nagpapanggap silang normal, tulad ng dati, gusto sanang tumikim ni Suri ng itim na bean noodles ng kapatid, pero tinanggihan siya. Sinisi niya ito dahil wala raw itong malinaw na direksyon sa buhay at pabago-bago ng isip. Kahit sa pagkain ay hindi ito makapagdesisyon, bagay na lalong ikinagalit ng kapatid. Kalaunan, lumipat ng tirahan ang nakababatang kapatid at nakisama sa kaibigan upang iwasang makita si Suri araw-araw. Isang gabi, pag-uwi mula sa trabaho, nadatnan ni Suri si Junhee na lasing na nakaupo sa tapat ng kanyang bahay. Napag-alaman niyang nakipaghiwalay pala ang kapatid niya kay Junhee, ngunit hindi sinabi ang tunay na dahilan. Lito si Junhee at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Sinabi niyang nawalan na siya ng kasintahan, ngunit ayaw pa niyang mawala rin si Suri bilang kaibigan. Maingat na ipinatong ni Suri ang kanyang kamay sa ulo ni Junhee. May hindi maipaliwanag na damdamin ang bumalot sa kanyang puso. Naalala ni Suri ang pangakong binitiwan niya noon na siya ang mag-aalaga ng buhok ni Junhee habang buhay. Ngunit ngayon, ang taong naging dahilan ng kaguluhan ay siya rin, si Suri mismo. Sino ang mag-akalang siya ang naging ugat ng pagkasira ng lahat?
Galit siya sa sarili niyang kahinaan at kakulangan ng tapang, mga dahilan kung bakit hindi niya nasabi ang tunay niyang nararamdaman. Kung naging matapang lang sana siya at inamin na mahal niya ito, baka iba ang naging takbo ng kanyang buhay. Pagbalik sa bahay na walang tao, tiningnan ni Suri ang mga pamilyar na bagay sa paligid at naramdaman ang malamig na pag-iisa. Madalas sabihin ng mga tao na hindi dapat natutulog ng galit ang mag-asawa, lalo na ang magkapatid. Kinaumagahan, si Suri na mismo ang tumawag sa kanyang nakababatang kapatid at niyaya ito na magkita sa hair salon ng alas 8. Sabi niya, matagal na raw mula nang siya ang nag-ayos ng buhok ng kapatid niya. Umaasa si Suri na magkakaroon siya ng pagkakataong makabawi. Palihim din siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan upang gumanap ng isang maliit na eksena para linawin ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Pagpasok ng kanyang kapatid sa salon, sinadya ni Muyol na tanungin ng malakas ang pangalan ng manekin ni Jibyom. Dahil hindi agad nakasabay si Jibyom sa palabas, naging curious ang kapatid at napatingin sa paligid ng practice room. Nang makita niyang may mga pangalan pala ang lahat ng manekins, nagulat siya at hindi agad maintindihan kung bakit. Ipinaliwanag ni Muyol na ang trabaho ng isang hairdresser ay nangangailangan ng pagtrato sa mga manekin na parang totoong customer. Pinalitan daw nila paminsan-minsan ang mga pangalan ng manekins upang masanay sa iba't ibang personalidad ng mga magiging customer. Matapos marinig ang paliwanag, tila naunawaan na ng nakababatang kapatid ang tungkol sa propesyon at sa kanyang ate. Muling naibalik ang kanilang magandang samahan. Masaya silang nag-snack sa labas kinagabihan. Matapos ang tanghalian, aksidenteng nakita ni Jibyom si Muyol na nakikipagbiruan sa isang babaeng customer. Hindi siya makapag-concentrate sa trabaho dahil nakatuon ang pansin niya sa pag-uusap sa harapan niya. Habang nagsiserve, madami siyang nagawang pagkakamali na agad namang napansin ni Jen, kaya tinawag siya para kausapin. Maingat na nagtanong si Jen. Sa huli, nagkwento si Jibyom tungkol sa isang kaibigang lihim na may gusto sa isang lalaki. Anya, minsan daw ay pinuno ng lalaki ang ref at nagdala ng gamot ng magkasakit ang kaibigan niya. Pagkarinig pa lang noon, sinabi agad ni Jen na malinaw na may gusto ang lalaki. Ngunit malungkot na dagdag ni Jibyom, naglakas loob daw ang kaibigan niya at nag-confess, pero diretsahan siyang tinanggihan. Muling nagtanong si Jen, puno ng duda. Nahihiyang kinumpirma ni Jibyom na kwento lang iyon ng ibang tao. Ngumiti si Jen dahil alam niyang si Jibyom mismo ang tinutukoy sa istorya. Nang mga sandaling iyon, pumunta na ang lahat sa break room. Ikinuwento ni Jen ang istorya sa mahinahong paraan. Dahil wala siyang alam, matapang ang reaksyon ni Suri. Diretso niyang pinagalitan ang lalaki sa kwento. Ang isang linyang iyon, kahit hindi sinasadya, ay tumama kay Jibyom. Napayuko siya at hindi makatingin sa iba. Pakiramdam niya ay wala siyang kwenta dahil hindi niya naitago ang nararamdaman sa tamang oras at lugar. Nahihiya ring lumabas si Muyol mula sa break room at gumawa na lamang siya ng dahilan para makaiwas. Kinahapunan, dumating sa salon ang mga kababayan ni Jibyom gaya ng nakasanayan. Bigla siyang nagkaroon ng ideya na gamitin ang selos para subukin ang nararamdaman ni Muyol. Noong gabi, may nabasa si Jibyom online tungkol sa simpleng paraan ng testing ng damdamin. Kaya nagsimula siyang magpakita ng labis na pagiging malapit sa kanyang kababayan. Habang naghuhugas ng buhok si Muyol, hindi maiwasan nitong sulyapan si Jibyom ng may halong pagdududa. Nagsimulang magkaroon ng epekto ang selos. Kitang-kita sa mga mata ni Muyol ang pagbabago. Gayunpaman, agad ding nasira ang plano ni Jibyom nang walang kamalay-malay na binanggit ng kanyang kababayan ang tungkol sa susunod na pagtitipon ng kanilang samahan. Inosenteng pinaalalahanan siya ng lalaki na dumating ng maaga sa susunod na meeting ng samahan ng mga kababayan. Nang marinig iyon ni Muyol, agad niyang naintindihan na pinaglalaruan lang pala siya ni Jibyom. Kahit alam niya na, hindi niya maitago ang ngiti at ang lihim na pag-asa sa puso niya. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, niyaya ni Jen ang lahat sa isang singles bar. Hindi makatulog si Muyol buong gabi habang tinititigan ang group photo nila. Gumawa siya ng dahilan para i-text si Jibyom, naghahanap ng paraan para mapalapit sa kanya, pero hindi siya sinagot. Paulit-ulit siyang tumawag, ngunit ang narinig niya lang ay ang walang pag-asang pag-ring ng kabilang linya. Mag-isa sa gitna ng gabi, inalala ni Muyol ang bawat sandali nila ni Jibyom. Napagtanto niyang tahimik na nahulog ang loob niya sa simple at nakakatawang dalagang ito. Kinabukasan sa trabaho, sinadya ni Muyol na tanungin si Jibyom kung bakit hindi siya sinagot kagabi. Nagdahilan si Jibyom na hindi niya narinig dahil sobrang ingay sa bar para maitago ang tunay niyang damdamin. Nang hapong iyon, biglang umulan. Iisa na lang ang natitirang payong sa salon. Magkasabay silang naglakad sa ilalim ng maliit na payong. Palapit ng palapit ang pagitan nila. Maingat na ipinatong ni Muyol ang braso niya sa balikat ni Jibyom. Tahimik niyang inihatid ito pauwi. Bago sila maghiwalay, hindi na napigilan ni Muyol ang nararamdaman. Tinanong niya si Jibyom kung gusto pa rin ba siya nito. Sumagot si Jibyom na hindi na niya ito gusto, dahilan upang mapatigil si Muyol sa ilalim ng ulan. Malungkot siyang napabuntong hininga. Sabi ni Muyol, baka nahuli na naman siya ng isang hakbang. Nagpanik si Jibyom at agad na nagpaliwanag na biro lang iyon, gusto pa rin niya si Muyol. Napatawa si Muyol. Muli niya itong tinanong kung pumapayag na ba si Jibyom na maging opisyal na silang magkasintahan. Sa kabila ng patuloy na pag-ulan, tila parang tagsibol ang lambot ng kanilang mga puso. Kinabukasan, paggising ni Jibyom, inakala niyang panaginip lang ang lahat ng nangyari kagabi. Hindi siya makapaniwalang totoo ang lahat o baka guni-guni lang niya. Habang nagbibihis siya para pumasok sa trabaho, biglang iniabot ni Muyol ang isang payong sa kanya. Naguluhan si Jibyom at hindi agad nakareact nang mahigpit siyang hawakan ni Muyol sa kamay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jibyom na totoo ang lahat, hindi ito pantasya. Ang babaeng takot sa lipunan at kailanmay hindi pa na in love, ngayon ay matapang nang lumalakad sa pag-ibig.
Pagkalipas ng isang buwan ng kanilang relasyon, si Ji Byung na mismo ang nagkusang ibigay ang kanyang unang halik sa nobyo. Ngunit hindi roon nagtapos si Muyol. Pakiramdam niya ay masyado pa siyang hilaw at hindi pa sapat. Akala ni Muyol na ang relasyon nila ay parang pag-ibig ng mga estudyante sa elementarya. Pakiramdam ni Ji Byung ay hindi pa sapat ang tagal ng pagkakakilala nila. Hindi pa rin siya handa. Matanong na tinanong ni Muyol kung kailan siya pwedeng umusad sa susunod na hakbang ng kanilang relasyon. Nahihiyang sumagot si Ji Byung na baka sa loob ng 3 buwan pa. Pagkasabi, dali-dali siyang tumakbo pauwi. Naiwan si Muyol sa gitna ng kalsada na may hindi maipaliwanag na itsura sa mukha. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o malulungkot. Pagdating sa bahay, agad binuksan ni Ji Byung ang kanyang cellphone at nag-google tungkol sa pag-ibig. Napagtanto niyang ang pag-ibig ay hindi lang basta damdamin, isa rin itong sining ng pakikitungo. Mula pa nang pumasok siya sa salon, palaging nakatitig sa kanya si Muyol, hindi siya inaalis ng tingin. Dahil dito, lalong nahiya si Ji Byung na may social phobia. Habang kumakain ang lahat, aksidente siyang nakapagsalita tungkol sa pag-ibig. Ang tanong niyang, gaano katagal pagkatapos mag-date bago pwedeng matulog magkasama, ay nagpatahimik sa buong mesa. Hindi makapagsalita si Muyol. Agad siyang kumilos para iligtas ang sitwasyon. Nagdahilan siya na nakainom si Ji Byung at kung ano-ano na lang ang sinasabi dahil hindi na niya kontrolado ang sarili. Pauwi na sila, panaysisi ni Muyol sa sarili dahil baka masyado niyang pinilit ang relasyon nila. Gusto lang naman niyang umusad ito ng kaunti pero hindi niya inasahang ganito ang magiging epekto. Taos puso niyang sinabi na ang pag-ibig ay para sa kanilang dalawa. Pinayuhan niya si Ji Byung na sa susunod, huwag na siyang magtanong sa ibang tao tungkol sa relasyon nila. Kung may inaalala man siya, diretsong itanong na lang kay Muyol para mapag-usapan nila ng maayos. Pero kahit sinabi ito ni Muyol, hindi niya inihatid si Ji Byung pauwi ng gabing iyon. Inakala ni Ji Byung na galit si Muyol, pero ang sabi lang nito ay pagod siya. Pagkaalis ng bus, agad na binuksan ni Ji Byung ang cellphone para maghanap ng senyales ng galit. Kinabukasan, gaya ng nakasanayan, siya pa rin ang unang dumating sa salon. Pagdating ni Muyol, agad niyang kinuha ang hair dryer para patuyuin ang kanyang buhok, isang palihim na pagsubok. Dahil 2 umaga na rin na bigla siyang niyayakap ni Muyol mula sa likod. Pero ngayon, ang tagal-tagal niyang naghintay, wala man lang yakap na bumalik. Habang hinahanap niya si Muyol, bigla itong lumabas mula sa dressing room. Napansin niyang may distansya sa mga mata nito. Para mawala ang ilangan, si Ji Byung na mismo ang nagyayang manood ng sine. Ngunit kahit magkasintahan na sila, tahimik lang silang dalawa, parang mga estranghero. Habang pauwi, lutang si Ji Byung. Para siyang wala sa sarili. Naisip niya kung may nagawa ba siyang nakasakit kay Muyol. Sa totoo lang, hindi galit si Muyol. Nag-aalala lang siya na baka masyado siyang agresibo at matakot si Ji Byung. Dahil magkaiba sila ng personalidad, pinili ni Muyol na umatras muna. Natakot si Muyol na baka kung maging masyado siyang agresibo, hindi makasabay si Ji Byung at tuluyang umatras. Samantalang si Ji Byung naman ay natatakot na baka masanay siya sa atensyon ni Muyol at tuluyang maging mahina. Ngunit sa tuwing malamig ang pakikitungo ni Muyol, nalilito si Ji Byung. Sa sandaling ito, naunawaan niya ang sinabi ni Muyol tungkol sa mga taong hindi pa kailanman umibig. Pagkatapos, banayad na sinabi ni Muyol na ang pinakamahalaga sa pag-ibig ay ang pagiging komportable. Ayaw niyang magtakda ng mga mahigpit na patakaran. Gusto lang ni Muyol na magkaintindihan at magrespeto sila sa isa't isa. Sa panig naman ni Ji Byung, matapos marinig ang mga salitang iyon, unti-unti ring nabura ang alinlangan sa kanyang puso. Dahan-dahang pumikit si Ji Byung. Tinitigan siya ni Muyol, ang cute na babaeng nasa harapan niya. Yumuko ito at hinalikan si Ji Byung ng buong pagnanasa. Kinabukasan, habang nasa salon, biglang nagmamadaling umalis ang direktor at umuwi ng bahay. Ang bunsong anak niyang 8 taong gulang ay naiwan sa bahay kasama ang kaklase nitong lalaki. Nababahala ang direktor dahil kakausap lang niya tungkol sa mga kwento ng mga batang napaaga sa pag-ibig. Bigla niyang naalala ang kasabihang, ang mga batang babae at lalaki, kapag lagpas na sa 7 taong gulang, ay hindi na dapat nagsasama ng masyado. Dahil sa sunod-sunod na pag-aalala, agad siyang umalis sa trabaho para makauwi. Pagdating sa bahay, nakita niyang naglalaro lang pala ng dama ang 2 bata. Napabuntong hininga siya sa paghinga ng maluwag. Pakiramdam niya ay masyado siyang nag-aalala, ngunit nagtitiwala pa rin siya sa datos. Plano sana niyang manmanan sa lihim, pero agad siyang nakita ng batang lalaki. Mabilis siyang umiwas at nagkunwaring nag-iba ng usapan. Gayunpaman, hindi pa rin siya mapakali sa ideyang magkasama lang sa bahay ang 2 bata. Kaya agad siyang nag-text sa panganay niyang anak para pauwiin at tumulong magbantay sa bunso. Ngunit may klase pa ang panganay hanggang alas 8 ng gabi, kaya hindi siya makakauwi agad. At ngayong hapon din, may nakatakda siyang appointment sa customer, kaya lalo siyang nabahala. Habang nag-iisip ng solusyon, bigla siyang nakaisip ng mas mahinahong paraan para lutasin ang problema. Dinala niya ang 2 bata upang bumili ng merienda at manood ng sine para mag-relax. Samantala, sa salon, mainit na ang ulo ni Suri dahil mahigit 1 oras nang naghihintay ang customer. Nang makabalik ang direktor, agad siyang humingi ng paumanhin sa customer. Upang maiwasan ang muling pag-aalala, napagdesisyonan ng direktor na ipa-enroll ang bunsong anak sa mga karagdagang klase. Ngunit tumanggi ang bata. Umiiyak ito habang nagpupumilit. Maingat siyang inalo ng kanyang ate. Pinayuhan ng panganay ang ina na huwag pilitin masyado ang kapatid. Dahil bata pa ito, hindi dapat nilalagyan agad ng mabigat na pressure pagdating sa pag-aaral. Ngunit naalala ng direktor ang sarili niyang mahirap na pinagdaanan noon. Nanganak siya sa unang anak nila sa edad na 20. Sa edad na 23, nagkaroon siya ng mapait na diborsyo. Minsan, ang buhay ng isang tao ay pwedeng gumuho sa isang iglap. Ang mga sinabi ng direktor ay labis na nagpalungkot sa panganay niyang anak.
Inakala nito na dahil sa kanyang pagkapanganak, nasira ang buhay ng kanyang ina. Ang di sinasadyang pahayag na iyon ay nag-iwan ng impresyon sa panganay na anak na pinagsisisihan ng ina ang pagkakaroon sa kanya. Samantala, biglang nakatanggap ng tawag ang direktor mula sa kanyang dating asawa. Lumalabas na ang bunsong anak ang tumawag sa ama nito para magreklamo tungkol sa sapilitang pagpapaaral sa kanya. Sinabi nitong hindi iniintindi ng ina ang kanyang damdamin. Pinilit daw siya nitong mag-enroll sa mga karagdagang klase na ayaw niya. Pati ang ama ay nagsabi na dahil wala namang talento sa kanilang pamilya, wala ring saysay ang labis na pag-aaral. Sa narinig na yon, nagalit ang direktor dahil naramdaman niyang ininsulto siya bilang isang ina. Malakas niyang idineklara na kung iniisip ng ama na mali ang pagpapalaki niya sa anak, siya na lang ang magpalaki rito. Agad namang nagpaliwanag ang ama na tinawagan lang siya ng anak kaya siya pumunta para alamin ang nangyayari. Sa sandaling iyon, dumating din sa bahay ng direktor ang ama ng panganay niyang anak. Lalong naging mabigat at tensyonado ang sitwasyon. Pagkatapos ng ilang pagbati, agad na umalis ang ama at bunsong anak sakay ng kotse. Lumalabas na gusto na palang mamuhay ng mag-isa ng panganay at humiling ito sa kanyang ama na tulungan siyang magrenta ng tirahan. Pumunta ang ama upang pag-usapan ang kagustuhan ng anak na maging independent. Pagbalik sa bahay, matinding sinermona ng direktor ang kanyang panganay. Nagpatuloy ang pagtatalo ng mag-ina, lalong pinatindi ang tensyon sa bahay. Dahil sa galit, naibunto ng direktor ang inis sa inosenteng bunsong anak. Ang relasyong namamagitan sa ina at sa dalawa niyang anak ay lalong nagpalubha sa kanyang pakiramdam ng pagkabalisa. Kinabukasan, tinawagan ng direktor ang kanyang bunsong anak para paalalahanang pumasok sa klase sa sayaw. Pagkatapos magpaalam sa kaklase, umupo ang batang babae sa loob ng sasakyan at umiyak. Ayaw talaga ng bunsong anak na matuto ng ballet sa kabila ng kagustuhan ng kanyang ina. Ngunit pagdating niya sa klase, nakita niya ang magagandang kumikislap na mga kasuotan para sa pagsasayaw. Bigla siyang naging curious at nasabik na subukan ito. Pag-uwi niya, masayang ibinalita ng bunsong anak sa kanyang ina ang tungkol sa bagong klase ng sayaw na sinalihan niya. Bahagyang gumaan ang loob ng direktor sa pag-aakalang naayos na ang problema ng kanyang anak. Gayunpaman, ang tungkol sa panganay niyang anak ay tila isang alon sa ilalim ng dagat na patuloy na nagpapasakit ng kanyang ulo. Sa puntong iyon, nakaramdam ng matinding panghihina ang direktor. Hindi niya na alam kung ano ang dapat gawin. Kahit bata at inosente pa siya noon, hindi niya kayang talikuran ang kanyang anak. Bilang isang maliit na nilalang, hindi nagawa ng direktor na iwan ang kanyang panganay na anak. Nang bumalik ang panganay at nakita ang ina na natutulog sa kanyang silid, labis siyang naantig ngunit pinilit pa ring itago ang kanyang malambot na damdamin. Pareho silang matitigas ang ulo ng mag-ina. Wala sa kanilang dalawa ang gustong mauna sa pagsasalita ng may lambing. Ang sitwasyong iyon ay nabasag dahil sa matalino at kaibig-ibig na bunsong anak. Alam ng direktor na hindi na siya pwedeng magpanggap na natutulog kaya nagkunwari siyang bagong gising. Gumamit naman ng dahilan ang panganay na anak, naubos na raw ang laman ng kanyang credit card para makipag-usap sa kanyang ina. Hindi pera ang mahalaga sa direktor kundi ang unti-unting paglapit ng loob nila sa isa't isa. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtanto niyang unti-unting nababawasan ang agwat nila ng kanyang anak. Kinabukasan, nagtungo ang grupo sa hair salon at isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Sa pader ng salon ay may nakasulat na "School Bully Works Here". Ang mga salitang iyon ay isinulat gamit ang pulang pintura na ikinagulat ng lahat. Agad tumawag ng pulis ang direktor upang hanapin ang may kagagawa ng paggulo sa salon. Nang dumating ang pulis at humingi ng pahayag mula sa mga staff ng salon, si Muyol ang kusang lumantad at inako ang buong responsibilidad upang walang ibang madamay. Sumama siya sa mga pulis pababa ng gusali habang naiwan ang lahat sa gulat at pagtataka. Kalaunan, nalaman ng direktor ang buong katotohanan mula sa ina ni Muyol. Noon pala, si Muyol ay isang mahusay na miyembro ng soccer team. Upang sanayin ang mga baguhang manlalaro, karaniwang mahigpit ang mga nakatatanda sa mga junior nila. Isang bagong estudyante mula sa ibang bansa ang hindi nakaintindi sa ganitong kultura. Inakala niyang ito ay isang uri ng karahasan sa paaralan at inireport ito sa pamunuan. Lalong pinalala ng media ang insidente, kaya't napilitang buwagin ang buong soccer team. Napilitang huminto si Muyol sa pag-aaral at tuluyang tinanggal sa listahan. Nawalan siya ng pagkakataong makapasok sa pambansang youth team. Tuluyang nawasak ang kinabukasan niya. Dahil sa mansang iyon sa kanyang nakaraan, naramdaman ni Muyol na hindi siya karapat-dapat para kay GBeom. Kaya napagdesisyonan niyang magbitiw sa trabaho. Dahil walang pumigil sa kanya, tahimik siyang umalis sa salon. Bago umalis, nagpaalam siya ng malamig, bagay na labis na nagpasakit kay GBeom. Hindi niya inakalang ang taong minahal niya ay kayang tumiwalag ng walang bahid ng panghihinayang. Pero sa totoo lang, hindi talaga kayang iwan ni Muyol si GBeom. Kailangan lang niya itong gawin. Ang sugat ng kanyang nakaraan ay dahilan upang maramdaman niyang hindi siya karapat-dapat magmahal ng sinuman. Sa huli, umalis pa rin si Muyol. Iniwan niya si GBeom na nag-iisa, puno ng kalungkutang hindi maipaliwanag. Pag-uwi ng malungkot, inalo siya ng kanyang ina sa pamamagitan ng mga malalambing na salita. Malungkot niyang naitanong kung dapat na ba siyang umalis sa lugar na iyon at magsimulang muli. Akala ni Muyol, puro kahihiyan lamang ang naidulot niya sa kanyang ina. Inakala niyang hindi na ito makakaharap sa kahit kanino. Ngunit nanatili ang tiwala ng kanyang ina na hindi iyon ang katapusan ng lahat. Sinabi ng ina na kung talagang nahihirapan na siya, maaari siyang bumalik at magtrabaho sa salon nito. Ngunit matigas ang ulo ni Muyol. Ayaw niyang umasa sa kanyang ina upang ipagpatuloy ang pamumuhay. Pakiramdam ni Muyol ay hindi siya karapat-dapat na patawarin matapos ang lahat ng nangyari. Sa totoo lang, kung hindi siya naudyok, hindi niya gugustuhing saktan ang sinuman.
Samantala, nahuli ng pulisya ang taong nagsulat ng paninirang puring mensahe sa hair salon. Hindi ito ang estudyanteng dati niyang nasaktan. Galit siya kay Muyol dahil inakala niyang ito ang sumira sa soccer team. Ang buhay ng taong iyon ay nagulo at tuluyang nasira ang kanyang kinabukasan. Walang nakakaalam na siya ang siyang nag-udyok kay Muyol na makipagkaibigan noon. Pagkatapos niyang lumabas ng himpilan ng pulis, pinuntahan ni Muyol ang taong nagsulat ng paninira. Pagkakita nila sa isa't isa matapos ang maraming taon, ni hindi man lang ito nagpakita ng pagsisisi. Sa halip, sinisipan niya si Muyol. Kung naging mas agresibo raw sana ito noon, hindi sana nagsumbong ang estudyante. Nanatiling kalmado si Muyol. Hindi siya gumanti kahit ramdam niya ang matinding galit. Sa mga sumunod na araw, lumipat si Muyol sa trabahong pagde-deliver. Kahit simple ang trabaho, magulo at hungkag pa rin ang kanyang damdamin. Hindi lang niya tinalikuran ang trabahong minahal niya bilang hairstylist, iniwan pa niya ang taong mahal niya. Ang dalawang bagay na iyon ay mahalaga sa kanya, mga bagay na ayaw niyang mawala. Natakot si Muyol na kung patuloy siyang iwas, mamumuhay siya sa pagsisisi habang buhay. Patuloy pa rin ang operasyon ng hair salon, ngunit nawala ang pamilyar na sigla. Ramdam ng lahat ang kawalan, na para bang may nawalang bahagi ng kanilang araw-araw. Kinabukasan, pagdating nila sa trabaho, inanunsyo ng direktor na may bagong assistant. Curious si Suri kung lalaki o babae ito. Sa sandaling iyon, pumasok ang bagong assistant sa salon. Laking gulat ng lahat, si Muyol pala ang bagong assistant na bumalik sa trabaho. Ngunit ang sugat sa puso ni Jibyom ay hindi pa rin basta-basta maghilom. Ang masasayang sandali nila noon ay tila naglaho na. Ang natira na lamang ay ang parehong trabaho araw-araw, parang isang walang damdaming siklo. Pagkatapos ng trabaho, magkaharap sina Jibyom at Muyol. Parang mga estranghero na lamang sila, wala na ang dating pagiging malapit. Kinamuhian ni Muyol ang sarili sa pagiging mahina at hindi niya napanindigan ang pagmamahal. Sa hating gabi, tahimik niyang pinunasan ang pulang pintura na nanatili sa salamin ng frame. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Muyol na harapin ang lahat ng buong tapang. Nagpadala siya ng mensahe ng paghingi ng tawad sa estudyanteng nasaktan niya noon. Matapos mabasa ang mensahe, marahil ay nakaramdam na rin ng kaunting paggaan ang loob ng binata. Sa malayo, tahimik lamang na pinagmamasdan ni Jibyom ang tahimik na likuran ni Muyol. Pagkatapos ng trabaho, nagtungo si Jen sa yoga class upang maibsan ang kanyang mental na bigat. Ngunit paglabas niya ng klase, aksidente niyang nasalubong ang lalaking pinakaayaw niyang makita. Ang taong iyon ay isang matinding bangungot sa kanyang kabataan, isang alaala ng takot at kadiliman. Nataranta si Jen at pilit na naghanap ng paraan upang makaalis sa gusali sa gitna ng magulong damdamin. Dahil sa sobrang taranta, nahulog niya ang kanyang lapis at mabilis na tumakbo papunta sa hagdanan. Sumiklab ang takot at nadapa si Jen. Binaliwala niya ang sakit sa kanyang binti at tumakbo. Pilit siyang tumatakas mula sa lugar na yon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso dahil sa mga alaala ng nakaraan na patuloy siyang binabagabag. Pagkatapos magpunta sa ospital upang magpalagay ng benda, dumating si Kwangsu upang sunduin siya pauwi. Pagdating nila sa bahay, nagsimula na siyang utos-utusan ito na muling lumitaw ang pagiging mataray niya. Sunod-sunod ang utos ni Jen kay Kwangsu, kumuha ng tubig, ayusin ang unan, at sundin ang kanyang kagustuhan. Napailing na lamang si Kwangsu sa kaharap niyang mataray na babae. Bigla, binalot ni Jen ng tuwalya ang kanyang leg. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang babaeng adventurous ay mas takot pa pala sa yoga kaysa sa ibang sports. Tinukso siya ni Kwangsu sa tamang pagkakataon kaya't agad siyang pinalayas ni Jen palabas. Dahil sa kanyang pilay, kinailangan niyang mag-day off sa trabaho. Si Kwangsu rin ang inatasang magluto para kay Jen. Ngunit kahit nakikita niyang balisa ito, hindi na lang siya nagtangkang magtanong. Matapos ang isang linggong pahinga, bumalik na rin si Jen sa salon gaya ng dati. Akala niya ay tapos na ang bangungot pero hindi pa pala. Isang araw, pagkakita niya sa sapatos na balat ng isang customer, biglang bumalik ang masasakit na alaala. Sa takot, tahimik siyang nagtungo sa waiting room. Agad niyang kinuha ang kanyang makeup bag at mabilis na gumuhit ng kilay. Ang makapal na makeup ang nagsilbing baluti ni Jen upang maprotektahan ang sarili. Sa oras na yon, lumapit si Suri upang kamustahin siya. Ngunit malamig ang tugon ni Jen. Sinimulan niyang batikusin si Suri. Para kay Jen, wala siyang kailangang ipaliwanag o pagsisihan sa sinuman. Dahil sa di pagkakaintindihan, napayuko na lang si Suri sa sama ng loob. Pagpasok ni Kwangsu, agad namang lumabas si Jen sa break room nang walang salita. Nang gabing iyon, habang hinahatid siya pauwi ni Kwangsu, ibinahagi ni Jen sa unang pagkakataon ang sakit ng kanyang pagkabata. Dahil lamang sa sapatos na balat, muling nabuhay ang takot ng mga alaala ng kahapon. Ang kanyang tiyo ay isang halimaw na ng abuso sa kanya noong siya ay bata pa. Ngunit sa isang mapait na kabalintunaan, kinabukasan ay dumating ang lalaking iyon sa salon. Pagkakita sa kanyang tiyo, agad nataranta si Jen at ipinasa ang trabaho kay Muyol bago umalis. Tumakbo siya papasok sa break room. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang makeup bag at sinimulang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit makalipas lang ang ilang guhit, tumigil siya at nagdesisyong lumabas ng buong tapang. Pinunasan niya ang makeup at kusang loob na ginupitan ang kanyang tiyo. Bagamat bumabalong ang emosyon, pinilit ni Jen na manatiling kalmado. Sinabi ng kanyang tiyo na mas gusto raw niya ang natural na itsura ni Jen kaysa sa matapang na itsura nito kahapon. Sa harap ng mga garapan niyang salita, hindi na umiwas si Jen. Ang mga mata niya ay puno ng tapang at mariing tumugon sa halip na umatras. Ang ginawa ni Jen ay naging dahilan upang maramdaman ng kanyang tiyo ang nakaambang panganib. Kahit mahigpit ang pagkakahawak niya sa gunting, hindi pa rin siya gumawa ng anuman na labis o marahas. Matapos tapusin ang gupit, dali-daling umalis ang kanyang tiyo sa salon sa matinding takot. Kinabukasan ng umaga, sabik na naghintay ang lahat ng nasa salon sa pagdating ni Jen.
Nang tanggalin niya ang kanyang salamin, napabuntong hininga ng sabay ang apat sa gulat at panghihinayang. Tanging si Kwang Su lamang ang nanatiling kalmado ang ekspresyon. Lumapit siya upang kunin ang pustahan. Lumabas na ang direktor ang nagpasimuno ng pustahan, iniisip na nalampasan na ni Jen ang kanyang trauma kahapon. Lahat ay naniwala na hindi na magme-make up si Jen sa kanyang pagpasok ngayon. Ngunit sa huli, makapal pa rin ang make up ni Jen sa mukha, dahilan upang matalo ang lahat kay Kwang Su. Samantala, isang customer ang masayang lumabas ng salon matapos magpagupit. Hindi inaasahan, isang buhawi ang bumunggo sa pintuan, dahilan upang magulo agad ang kanyang buhok. Tinignan ng direktor ang malakas na ulan sa labas. Nababahala siya dahil walang mga customer na pumapasok sa salon. Ang madilim na panahon ay lalo pang nagpalungkot sa kanyang damdamin. Iminungkahi ni Jen na magluto ng scallion pancake para may makain ang lahat. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang isang babaeng customer na may malungkot at pagod na ekspresyon. Ang tahimik na atmosphere ay lalo pang naging mabigat at puno ng tensyon. Nais ng customer na magkaroon ng hairstyle na kahawig kay Snow White. Kahit sanay na si Jen sa mga kakaibang customer, may naramdaman pa rin siyang kakaiba sa babaeng ito. Sa break room naman, nagsimula ng ihanda ng lahat ang mga sangkap para sa scallion pancake. Nakakunot noo si Suri at iginigiit na siya na lang ang gumawa ng lahat. Samantala, habang nagpapatuyo ng buhok, nakita ng assistant ni Jen ang mensahe ng customer. Agad niyang isinantabi ang hairdryer at tumakbo sa break room upang ipaalam ang kanyang nabasa. Malinaw sa mensahe na may balak ang customer na wakasan ang kanyang buhay. Sa ganitong sitwasyon, agad pinaalalahanan ni Kwang Su si Jen na bumalik at ayusin ang buhok ng customer. Sinubukan ni Jen na kausapin at palakasin ang loob ng babae. Ngunit ang malamig na tugon ng customer ay nagpatibay sa kanilang mga hinala. Sinuri ni Jen ang appointment history at napagtanto niyang bumisita na ito noon. Sa una, ipinagmalaki pa ng babae na magpapakasal siya sa Taglagas. Ngayon, bumalik siya na may kabaligtarang emosyon. Lahat ay nakahinuha na maaaring dumaan siya sa isang masakit na karanasan. Nagtipon ang lahat. Nag-aalala ang bawat isa at nag-isip ng paraan upang pigilan ang negatibong intensyon ng babae. Para kay Kwang Su, ito ay isang personal na usapin. Pakiramdam niya ay wala silang karapatang makialam. Ngunit alam ng lahat na kung wala silang gagawin, mabubuhay sila sa pagsisisi. Kapag nabasa nila sa balita ang anumang masama tungkol sa customer, hindi nila ito mapapatawad sa kanilang sarili. Kaya't nagsikap ang lahat upang ipadama sa babae ang init at malasakit mula sa kanilang paligid. Nang matapos ang pag-aayos ng buhok ng customer, nag-alok pa si Jen na gawin ang kanyang maganda at makislap na make-up. Umaasa ang lahat na sa pamamagitan ng kanyang maladyosang kagandahan, mararamdaman ng babae na sulit pa ring mabuhay. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya mula sa puso. Ang natitira na lamang ay ang desisyon ng babae kung pipiliin niya ang dilim o liwanag. Habang pinagmamasdan ang likod ng customer habang palabas ng salon, tahimik lamang na nanalangin ang lahat para sa kanyang kapayapaan. Habang naglilinis, biglang may natuklasan ng assistant, isang bagay na naiwan ng babae. Agad siyang tumakbo upang habulin ito at tinawag ang babae para isauli. Nang maibalik ito, diretsahan niyang sinabi na hindi sinasadyang nabasa niya ang mensahe nito. Anya, naranasan din niyang magkaroon ng ganoong madidilim na iniisip noon, ngunit naalala niya ang kanyang mga magulang. Dahil sa kanyang pamilya at mga kaibigang nagmalasakit sa kanya, nalampasan niya ang yugtong iyon ng buhay. Tahimik na lumisan ang babae, hindi malinaw kung pipiliin ba niyang ipagpatuloy ang buhay o tuluyang bumitaw. Ilang sandali pa, tinawag ni Jen ang lahat at ibinalita ang isang magandang balita. Nagpalit ng profile picture ang babae at mukhang maayos na ang lagay niya. Wala mang nakaintindi ng tunay na kahulugan ng larawan, lahat ay gumaan ang pakiramdam dahil buhay pa siya. Isang araw, may bigla ang pangyayari sa salon. Isang lalaking naka-fitted na suit ang biglang pumasok. Bigla niyang sinaksak ng gunting ang assistant ni Jen. Walang nakaintindi kung ano ang nangyayari. Napako sa pagkagulat ang lahat. Hindi man lang gumanti ang assistant, para bang inaasahan na niya ang pangyayari. Matagal silang nagtitigan ng lalaki. Maya-maya, tahimik na lumabas ang lalaki sa salon. Pagkahugot ng gunting mula sa kanyang katawan, bumagsak ang assistant. Dumaloy ang dugo sa buong sahig. Agad namang humabol si Muyol sa salarin, tinangkang habulin ito. Nang malapit na niya itong maabutan, bigla siyang nadapa dahil may lasing na lalaki ang humarang sa daan. Samantala, dumating ang ambulansya sa salon matapos itong ipatawag ng mga empleyado. Bagamat sugatan, matigas pa rin ang loob ng assistant at ayaw sumakay sa ambulansya. Parang may ikinakatakot siya na baka may mabunyag kapag siya'y na-ospital. Marami ang naakit ng insidente, kaya't nagdagsaan ang mga usisero at nagsimulang magsismisan. Pilit siyang isinakay sa ambulansya, ngunit patuloy pa rin siyang pumalad. Nang makita ng doktor na kritikal na ang kanyang kalagayan, agad siyang binigyan ng pampakalma. Sa salon naman, sinimulan ng mga pulis ang investigasyon sa lahat ng naroroon noong araw na yon. Kahit anong pilit, walang malinaw na makapagsabi ng mukha ng salarin. Pagkabigong mahuli ang lalaki, bumalik si Muyol sa salon. Pinakalma siya agad ng mga pulis. Ipinabatid nilang sila na ang bahala sa kaso. Sa loob ng ospital, patuloy pa ring nagpupumiglas ang assistant. Napilitan ang doktor na ulitin ang gamot upang pansamantalang mapanatag ang kanyang diwa. At doon na rin sinimulan ang paghahanda para sa kanyang agarang operasyon. Nang alisin nila ang mga damit, nabigla ang lahat sa isang pangyayaring lubos na hindi inaasahan. Bagamat hindi nila lubos na maunawaan ang nangyayari, mabilis na nagsagawa ng paunang lunas ang medical team. Tanging ang assistant ang nanatiling walang buhay ang tingin, tahimik sa ilalim ng mga ilaw ng operasyon. Pagkatapos ng operasyon, nalito ang nurse kung paano ayusin ang kwarto. Nakalagay sa ID card na babae ito, kaya't hindi niya alam kung sa kwarto ng mga lalaki o babae ito ilalagay.
Kinabukasan, nakuha ng mga pulis ang larawan ng salarin mula sa security camera. Nang makita ang hindi pamilyar na mukha, sinabi ng lahat na hindi pa nila ito nakikita kahit kailan. Sa una, inakala ng direktor na isa lamang itong random na karahasan na walang layunin, ngunit iginiit ng pulisya na ito ay sinadya at planado. Makikita sa kamera na ilang araw nang nagpapalibot sa lugar ang salarin. Mukhang pinag-aralan muna nito ang lugar at pinili ang tamang oras ng pag-atake. Naniniwala si Surina ang assistant ang siyang tinarget sa halip ng tunay na pakay ng salarin. Sumang-ayon ang direktor. Dahil ang assistant ay palaging tahimik at hindi kapansin-pansin, bigla siyang naging biktima sa isang balak na hindi malinaw. Si Jen naman ay muling ni-review ang footage ng kamera at nakakaramdam ng matinding kaba. Maging ang biglaang paglitaw ni Kwang Soo ay nagpagulat sa kanya. Nagsimulang maghinala si Jen na baka siya talaga ang tunay na target ng salarin. Natuklasan niyang naiwan ng assistant ang kanyang cellphone sa loob ng personal locker ni Jen. Pagkatapos ng trabaho, nagtungo sa ospital sina Direktor at Suri upang bisitahin ang nasugatang assistant. Dala nila ang cellphone, umaasang makatutulong iyon upang mapasaya siya. Pagpasok nila sa silid ng ospital, napansin nilang nakasarado ang mga kurtina na siyang nagpapabigat sa hangin ng kwarto. Agad itong binuksan ng direktor. Ang kilos niyang iyon ay naging sanhi ng bulong-bulungan sa paligid. Hindi sinasadyang nakita ni Suri ang medical record na nagsasaad na babae ang kasarian ng assistant. Nang makaupo sila sa sasakyan, parehong natulala ang dalawa at hindi makapaniwala sa kanilang natuklasan. Tahimik na nag-isip ang direktor. Hindi niya kailanman inakala na babae pala ang assistant sa buong panahon. Lubos itong nakagulo ng damdamin ng dalawa. Samantala, sa ospital, nakaupo ang assistant sa kama at tahimik na tinitiis ang mga mapanuring tingin. Sa huli, dahan-dahan niyang isinara muli ang kurtina at nagkulong sa katahimikan. Pagbalik sa salon, hindi pa rin makarecover sina Direktor at Suri mula sa insidente. Wala ring kaalam-alam sina Jibyom at Muyol sa tunay na pagkatao ng assistant. Gayunpaman, wala namang pader sa mundo na makapipigil sa pag-ihip ng hangin. Ang totoo, matagal nang alam ni Kwang Soo na babae ang assistant. Bukod sa kanya, wala nang ibang nakakaalam nito. Nagtaka ang direktor kung paano niya ito nalaman agad. Sabi ni Kwang Soo, mainat niyang pinagmasdan ang lakad at hubog ng katawan ng assistant. Bagaman siya ay may hinala, dahil ito ay isang personal na bagay, hindi komportable si Kwang Soo na pag-usapan ito. Inakala ng direktor na bilang katrabaho, dapat ay mas maaga pa niyang naibahagi ang lahat. Makalipas ang isang linggo, bumuti na ang kalusugan ng assistant at siya ay na-discharge mula sa ospital. Isinuot ng assistant ang nakagawian niyang kasuotan at tahimik na lumabas ng ospital. Habang nakaupo sa bus, tahimik niyang pinagmamasdan ang lansangan at nag-isip tungkol sa hinaharap. Kahit na walang laman ang tahanan, alam ng assistant na kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Kinabukasan ng umaga, muli siyang nagbihis at naglakad sa pamilyar na daan. Sa wakas, tumayo ang assistant sa harap ng pamilyar na butterfly hair salon. Ang kanyang hindi inaasahang pagbabalik ay ikinagulat ng lahat sa salon. Ngunit matapos ang ilang segundo, masaya siyang sinalubong ng lahat. Ang paglantad ng kanyang pagkakakilanlan ay hindi nakaapekto sa kanyang dedikasyon sa trabaho. Ang assistant ay nanatiling masipag at masigasig, laging tumutulong sa kanyang mga kasamahan, at patuloy na tinutulungan si Jibyom kapag hindi niya maabot ang mga gamit. Kinagabihan, biglang nakatanggap ng tawag ang direktor mula sa pulisya. Lumabas na umamin na ang salarin at isinalaysay ang buong katotohanan. Hindi naman ito labis na ikinagulat ng assistant sapagkat inaasahan na niya ito. Ang salarin ay ang nakababatang kapatid ng assistant na may komplikadong kaisipan. Sa labas ng himpilan ng pulisya, naghihintay ang assistant sa kanyang pamilya na may halo-halong damdamin. Bagaman siya ang unang bumati sa kanyang ina, isang malamig at walang imik na tingin lamang ang natanggap niya. Walang sinuman sa pamilya ang nagsalita, tahimik lamang silang umalis sakay ng kotse. Sa kabila ng pagkakahiwalay, hindi naging pesimista ang assistant dahil mayroon siyang sandigan. Ang hair salon ang unang lugar kung saan naging totoo siya sa sarili. Pagkalipas ng ilang panahon, nagbalikan sina Jibyom at Muyol. Sabay nilang binalikan ang mga litrato ng kanilang kabataan na puno ng alaala. Pinag-usapan nila ang kanilang magagandang pangarap para sa hinaharap. Ngunit nang pumunta sa banyo si Muyol, kinuha ni Jibyom ang kanyang cellphone dahil sa kuryosidad. Nakita niya ang larawan ni Muyol kasama ang kanyang ex-girlfriend. Pagbalik ni Muyol, wala namang sinabi si Jibyom at tahimik lang na ibinalik ang telepono. Kahit na ex-girlfriend lang ito, isa pa rin itong sugat na mahirap kalimutan para kay Jibyom. Sa mga sumunod na araw, palagi niyang dala ang bigat ng kanyang damdamin, ngunit hindi niya ito binabanggit. Napansin ito ni Muyol kaya mahinahon siyang nagtanong kay Jibyom kung may gusto ba itong sabihin. Naligaw ng isip si Jibyom, iniisip kung tatanungin niya ba ang tungkol sa larawan o hindi. Sa huli, naglakas loob lamang siyang magtanong kung mahal ba talaga siya ni Muyol. Niyakap siya ni Muyol at mahina niyang sinabi na mahal niya si Jibyom mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, papunta sina Kwang Soo at Jen para bumili ng cake at aksidenteng nasaksihan ang tagpong iyon. Dahil sa lungkot ni Jen noon, pabirong tinanong siya ni Kwang Soo kung gusto ba niya si Muyol at inamin naman ito ni Jen. Biglang nataranta si Kwang Soo. Natakot si Kwang Soo na baka makita ni Jen si Muyol kaya agad niyang tinakpan ang mukha ni Jen. Nagtaka si Jen sa kakaibang kilos niya. Medyo nalito ang kanyang puso nang hindi niya maipaliwanag. Akala ni Jen ay magpapahayag ng damdamin si Kwang Soo pero hindi ganoon ang nangyari. Ang walang pusong lalaki sa harap niya ay nagtanong lang kung masarap ba ang cake. Habang unti-unting nawawala sa paningin sina Jibyom at Muyol, lalong nalito si Jen sa sunod-sunod na kakaibang kilos ni Kwang Soo. Sa parehong oras, naguluhan din ang direktor dahil aksidente niyang nakita ang litrato ng kanyang dating asawa na may kasamang ibang babae.
Pagka-uwi niya, agad niyang tinanong ang panganay na anak kung may kinikita na bang iba ang kanilang ama. Ipinakita pa niya ang larawan habang puno ng pagdududa at pag-aalala. Sa harap ng tapat na titig ng anak, bigla siyang napahinto. Pagkatapos ng lahat, hiwalay na sila ng kanyang asawa. Karapatan na nitong gawin ang gusto niya. Nahihiya sa kanyang naging asal, agad siyang lumabas ng silid ng anak. Pagbalik sa sarili niyang kwarto, hindi siya tumigil sa pag-iisip tungkol sa litratong iyon ng kamay. Nagbulong siya ng galit dahil hindi man lang pinakita ng babae ang mukha sa larawan. Samantala, may sariling iniisip din si Suri. Nakita niyang abalang nag-ehersisyo ang kanyang kapatid para pumayat, kaya inisip niyang baka may iniibig ito. Nang maisip ang sarili, napabuntong hininga siya dahil kahit kailan ay hindi pa siya umibig. Gabing iyon, para sa lahat sa hair salon, ay isang mahabang gabing puno ng pag-isip at pag-ikot-ikot sa kama. Kinabukasan ng umaga, palihim na lumapit si Muyol kay Gibyom para sorpresahin siya. Ngunit hindi inaasahan, nagkamali ng akala si Gibyom at pinagalitan siya dahil nagloko ito sa kanyang panaginip kagabi. May isang babaeng dumating sa salon at agad na pinigilan ni Jen gamit ang pambibig na biro. Naguluhan ang lahat sa biglaang kilos ni Jen. Lumabas pala na habang sweet na sweet sina Muyol at Gibyom, isang babaeng customer ang dumating bigla. Nang makita ni Muyol ang babae, bigla siyang nataranta at hindi makapagsalita. Hindi inaasahan, sinundan siya nito hanggang sa salon. Mula noon, naging halata ang kakaibang kilos ni Muyol, parang nailang at balisa. Palihim na nagmamasid si Jen at pinansin ang lahat ng ito. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, nalaman niyang ito pala ay isang nakaraan ni Muyol sa bar na pinagtatrabahuhan niya noon. Nasaktan si Gibyom kaya't nagpa siya si Jen na tulungan siyang itago ang lumang relasyon ni Muyol. Agad na kinuha ni Jen ang customer mula kay Kwangsu upang hindi na makalapit sa kanya ang babae. Ngunit matigas ang ulo ni Kwangsu at ayaw makipag-cooperate kaya lalo lang siyang nainis. Dahil hindi niya makuha ang customer, napilitan si Jen na magbitbit ng hair dryer at paikot-ikot sa salon. Nang sinubukang kausapin ng babae si Muyol, agad siyang pinigilan ni Jen. Mabilis siyang nag-imbento ng kwento na ito ay espesyal na serbisyo para sa mga bagong customer. Dahil sa maayos na pagkilos niya, naging maayos at tuloy-tuloy ang buong proseso ng pag-aayos ng buhok. Pagdating ng oras ng bayaran, pilit pa ring hinahanap ng babae si Muyol pero nawala na ito. Napabuntong hininga si Muyol dahil akala niya ay lumipas na ng maayos ang lahat. Hindi inaasahan, agad namang dumating ang isa pang customer na gustong makipagkita sa kanya. Hindi na makaiwas pa si Muyol kaya napilitan siyang humarap at harapin ang katotohanan. Ipinahayag ng babae ang pangungulila niya sa kanya, dahilan para biglang tumindi ang tensyon sa paligid. Si Gibyom, na nasa malapit lang, narinig ang buong pag-uusap nila. Nanigas ang kanyang ekspresyon, parang bumuho ang kanyang mundo. Hinimok ni Jen si Muyol na magsabi ng totoo upang hindi na magkaroon pa ng maling akala si Gibyom. Pero hindi alam ni Muyol kung paano magsisimula. Nanatili siyang tahimik at walang masabi. Pagkatapos ng trabaho, tumalikod si Gibyom at tahimik na sumakay ng bus habang patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kinabukasan, pinuntahan ni Muyol si Gibyom sa kanyang bagong inuupahang bahay upang subukang aliwin siya. Tinulungan niya si Gibyom na buuin ang bagong biling mesa sa pag-asang mabawasan ang bigat ng sitwasyon. Tinanong ni Muyol kung bakit siya umiiyak dahil sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang naging mali niya. Ni si Gibyom ay hindi rin maintindihan kung bakit tuloy-tuloy ang kanyang pag-iyak at hindi niya mapigilan. Inamin niyang simula nang makita niya ang litrato ng ex-girlfriend ni Muyol ay tila may gumugulo sa kanyang damdamin. Maingat na sinabi ni Muyol na ang nakaraan ay tapos na. Ang mahalaga sa kanya ay ang taong nasa harapan niya ngayon. Habang nakaupo sa bench sa parke, nagkwento si Muyol tungkol sa hinaharap nilang dalawa. Hindi siya sigurado sa anuman pero tiniyak niyang totoo ang nararamdaman nila sa isa't isa ngayon. Bilang tugon sa damdaming iyon, pagkatapos ng trabaho ay dinala siya ni Gibyom sa isang lugar na matagal na niyang gustong puntahan. Ang babae sa harap nila ay ang kanyang tunay na ina na iniwan siya noong isang taong gulang pa lamang siya. Wala masyadong salitang namutawi. Tahimik lang na bumili si Gibyom ng ilang bagay at umalis kasama si Muyol. Habang tinitingnan ang bag na hawak ni Gibyom, nagtanong si Muyol kung ang babaeng iyon ba ang kanyang ina. Bahagyang tumango si Gibyom. Alam niya kung nasaan ang kanyang ina sa loob ng mahabang panahon pero hindi niya kayang harapin ito. Hindi dahil sa galit kundi dahil hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin matapos ang napakaraming taon. Kahit iniwan siya ng kanyang ina, pinili pa rin ni Gibyom na magpatawad at unawain. Naniniwala si Gibyom na bawat tao ay may sari-sariling pinagdadaanan na mahirap ipaliwanag. Samantala, naiinip na si Kwangsu kaya niyaya niyang uminom si Jen para maibsan ang bigat ng damdamin. Sinubukan niyang kumbinsihin si Jen na itigil na ang paghanga kay Muyol. Tinignan ni Jen ang prangkang lalaking nasa harap niya at nagpasya siyang biruin ito ng kaunti. Tinanong ni Jen kung bakit niya kailangang sumuko na nagpanganga kay Kwangsu sandali. Gumamit siya ng dahilan na ang pakikipagrelasyon sa loob ng hair salon ay maaaring magdulot ng problema. Bukod pa roon, nakita raw niya mismo si Muyol na may kasamang ibang babae. Tinanong ni Jen kung sino ang babaeng iyon pero sinabi ni Kwangsu na hindi niya alam. Sabi ni Jen, paano kung iyon pala ang nanay ni Muyol? Nang makitang pilit umiiwas si Kwangsu, alam na ni Jen na nagsiselos ito kaya tumigil na siya sa pang-aasar. Binago niya ang usapan at diretsahang tinanong kung bakit iniisip ni Kwangsu na gusto niya si Muyol. Lumabas na inakala lang ni Kwangsu na ang pagkakaibigan nila ay isang uri ng pag-ibig. Napabuntong hininga na lang si Jen nang marinig ito. Hindi siya makapaniwalang ganoon kabagal umintindi ang lalaking ito. Habang pauwi sila sa kotse, naalala ni Jen ang unang pagkikita nila noong sila ay nasa training pa. Sa unang pagkakataon pa lang na nakita niya si Kwangsu, nabighani na agad siya sa tahimik nitong personalidad.
Para mapansin siya, sinadya pa ni Jen na huwag mag-makeup. Inaasahan niyang mapapansin siya nito. Pero nang tanungin kung ano ang masasabi nito sa kanya, simpleng sagot lang ni Kwang Su ay, okay lang, na para bang binuhusan si Jen ng malamig na tubig. Tumalikod na lang siya at lumayo. Pakiramdam niya ay nadismaya siya at pinagsisihan kung bakit siya nagpakatanga. Habang nasa sasakyan, unti-unting na-realize ni Kwang Su na baka mali ang nasabi niya noon at hindi niya agad napansin. Kung wala sanang nangyari, hindi sana siya tinawag ni Jen na mas masahol pa sa artificial intelligence. Di nagtagal, dumating na sila sa harap ng bahay ni Jen pero ayaw pa rin niyang bumaba ng kotse. Nagtaka si Kwang Su kaya tinanong niya kung bakit. Matapos ang ilang sandaling pag-aalinlangan, huminga ng malalim si Jen at buong tapang na inamin ang nararamdaman niya. Niyaya niya si Kwang Su na makipag-date sa kanya. Sumagot ito ng okay na siyang ikinabuntong hininga ng driver sa unahan. Hindi raw niya pa kailanman nakita ang ganito kapusong lalaki. Pagkababa ng kotse, hindi pa rin sumuko si Jen. Kaagad niyang niyaya si Kwang Su na pumasok at kumain ng instant noodles. Nag-aatubili itong tumanggi dahil baka raw hindi ito matunawan kung kakain ng 10 oras. Mahirap malaman kung manhid lang ba si Kwang Su o talagang inosente. Nang tingnan siya ng driver ng may pang-uyam, tahimik na lang siyang nagbayad at bumaba ng kotse. Tuwa naman ng tuwa si Jen. Samantalang si Kwang Su ay litong-lito para bang wala sa sarili. Dahil hindi na kayang baguhin ang nakaraan, ang tanging pwedeng panghawakan ay ang kasalukuyan. Kinabukasan, habang tanghalian, aksidenteng natapunan ni Jen ng sauce ang pagkain ni Kwang Su. Inakala ng lahat na mag-aaway na naman ang dalawa tulad ng dati. Pero laking gulat ng lahat ng manatiling kalmado si Kwang Su. Ngunit higit pa roon, umiti pa siya ng malumanay. Ang kakaibang kilos ni Kwang Su ay ikinagulat ng buong kainan at naging usap-usapan. Dati-rati para silang pusa't aso, pero ngayon ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Wala ni isa mang nakakaalam na kagabi lang ay niyaya ni Jen si Kwang Su sa bahay para kumain ng instant noodles. Unti-unti na rin palang umuusad ang kanilang damdamin sa mas malalim na antas. Ngunit pinili pa rin nilang hindi ito ipaalam sa iba. Tahimik lang silang dalawa habang pinananatili ang tamang distansya sa isa't isa. Mausisang tinanong ni Suri kung magka-date ba ang dalawa, kaya't agad na binago ng direktor ang usapan. Dahil malapit nang ma-promote si Suri, gusto ng direktor na mas pagtuunan nito ng pansin ang kanyang itsura. Pero walang pakialam si Suri at sinabing ang mataba niyang katawan ay hindi naman nakakaapekto sa kanyang kakayahan. Sa katunayan, mataba na silang magkapatid mula pa noong bata sila. Minsan pa nga, iminungkahi ng PE teacher nila noon na mag-practice silang mag-wrestling para sa kanilang kalusugan. Sinubukan ni Suri at ng kanyang kapatid na magpapayat para magbago ang tingin sa kanila ng mga tao sa paligid. Kahit anong diet ang subukan niya, lalo lamang siyang tumataba at umabot pa sa pinakamataas niyang timbang. Ang tanghalian noong araw na yon ang naging huling patak sa baso ng kanyang pasensya. Tinignan niya ang natitirang cake, balak niya itong kainin para hindi masayang. Pero ang patutsada ni Jen ang tumama sa kanyang natatagong pride. Sinabi ni Jen, marunong ka rin palang mag-alaga ng kalikasan, na ikinasama ng loob ni Suri. Sumabog ang galit. Tumayo siya at itinulak si Jen sa isang tabi. Sumigaw si Suri na para bang gusto niyang iparating sa buong mundo na hindi siya pwedeng apihin. Dahil sa tensyon, agad siyang hinila ng mga kasama papunta sa break room para pakalmahin, habang si Kwang Su ay marahang tinulungan si Jen na tumayo. Baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala at awa. Sa panig ni Jen, pakiramdam niya ay sobra ang reaksyon ni Suri. Pakiramdam naman ni Suri ay parang isa siyang batang pinabayaan. Tahimik lang na umupo sa tabi si Jibyong, hindi alam kung paano siya aliwin. Makalipas ang ilang sandali, kinausap ng direktor si Suri para talakayin ang nangyari. Pakiramdam niya ay magiging mahirap na ang magtrabaho ng magkakasama matapos ang insidenteng iyon. Sa madaling salita, gusto niyang paalisin si Suri para sa kapayapaan ng salon. Pero ngayon, determinado si Suri na hindi na magpapatalo. Dahil dito, napilitan ang direktor na lumapit kay Jen at humingi ng pangunawa. Nag-aalala siyang baka magsampa ng reklamo si Suri sa Department of Labor at madamay pa ang lahat. Iminungkahi ni Jen na dapat pareho silang mag-sorry para hindi na lumaki pa ang gulo. Pumayag din si Suri na humingi ng tawad, pero may kondisyon, dapat mauna si Jen sa paghingi ng sorry. Pakiramdam niya ay may sinabi si Jen na nakasakit sa kanya at dapat itong humingi ng paumanhin muna. Dahil pareho silang matigas ang ulo, lalo pang sumakit ang ulo ng direktor. Pero alang-alang sa kapayapaan ng salon, pumayag siyang ayusin na ito. Kahit nagsorry sila sa isa't isa, halata pa rin sa mukha nila ang tensyon at hindi pa rin sila approachable. Ang mga nakasaksi ay hindi alam kung paano sila sisingitan o sisingit sa usapan. Sa huli, si Jen na ang nagpakumbaba at nagsalita muna. Pilit namang humingi ng tawad si Suri. Agad namang tinapos ng direktor ang usapan at nagpasya na dapat hanggang doon na lang ang issue. Pero hindi pa rin kontento si Jen dahil hindi malinaw ang dahilan ng paghingi ng tawad ni Suri. Nang lalong tumindi ang tensyon, agad nagsalita si Muyol at sinabing gabi na. Iminungkahi niyang umuwi na lang ang lahat at magpahinga at ituring na lang natapos na ang unos. Pag-uwi sa bahay, determinado si Suri na magpapayat para magbago, pero kinain pa rin niya ang natirang pritong manok. Samantala, inimbita ni Kwang Su si Jen na mag-dinner at pagkatapos ay niyaya niya itong pumunta sa bahay niya para magkwentuhan. Ginamit niya ang dahilan na mas malaki ang kama niya kaya mas komportable roon si Jen. Masayang pumayag si Jen. Pero matapos ang trabaho, hindi makatulog si Kwang Su. Sanay kasi siyang matulog ng mag-isa. Hindi niya matiis ang mahinhing paghinga ni Jen sa tabi niya. Sa huli, ginising niya si Jen at sinabing umuwi na ito. Sa harap ng kakaibang kahilingang iyon, masakit para kay Jen ang umalis sa pamilyar na bahay. Mula noon, sa tuwing may salu-salo sa salon, palaging may dahilan si Jen para umiwas.
Ayaw niyang makita ang lalaking walang puso na sumugat sa kanyang damdamin. Napansin ni Muyol ang pagbabago at tinanong si Kwangsu kung nag-away ba sila ni Jen. Pero pakiramdam ni Kwangsu, wala naman siyang ginawang mali at hindi talaga niya maintindihan ang damdamin ng mga babae. Imbes na humingi ng tawad, pinuntahan pa niya si Jen para ayain ito lumabas sa weekend. Malamig na tinanong ni Jen kung alam ba ni Kwangsu ang pagkakamali niya. Pinaalis niya si Jen sa kalagitnaan ng gabi, pero hindi pa rin niya naisip kung gaano kalalim ang sugat na naiwan sa puso niya. Nanahimik na lang si Jen at tinago ang sama ng loob. Pagdating ng uwian, hindi man lang pinansin ni Jen si Kwangsu. Tahimik siyang umalis ng salon habang si Kwangsu ay nakatingin lang sa kanyang papalayong likuran. Sa weekend, abala si Kwangsu sa paglilinis ng banyo para makalimutan ang lungkot na naiipon sa kanya. Pero sa pag-iisa niya sa kama, ramdam pa rin niya ang matinding pangungulila. Aksidenteng natagpuan niya ang hairpin ni Jen na nalaglag sa ilalim ng unan. Nais ni Kwangsu na gamitin ang pagkakataong iyon para makita si Jen, isauli ang gamit at humingi ng tawad. Pero pagdating niya, nakita niyang mag-isa si Jen na umiinom para kalimutan ang sakit. Hanggang sa mga oras na iyon, wala pa ring ideya si Kwangsu kung bakit galit si Jen. Nagtanong siya kung bakit, pero malamig na sagot lang ni Jen na pag-isipan niyang mabuti. Hindi talaga niya maisip. Kung alam lang niya, hindi siya pupunta ng 10 oras ng gabi. Dito sumabog ang damdamin ni Jen. Akala niya, itinuring lang siya ni Kwangsu na isang estranghero. Naramdaman niyang napahiya siya nang paalisin siya sa bahay ng walang kaabog-abog. Kung tunay siyang mahal ni Kwangsu, pinanatili sana siya nito kahit buong gabi silang hindi makatulog. Nadinig ng kapitbahay ang pagtatalo nila at naapektuhan. Pagkatapos humingi ng paumanhin sa mga kapitbahay, sinabi ni Jen kay Kwangsu na umuwi na ito at isinara ang pinto. Simula noon, kapag nagkikita sila sa salon, parang mga estranghero na lang ang turingan nila sa isa't isa. Pero kapag naipahayag na ang damdamin, mahirap na itong kalimutan. Patuloy pa ring naantig ang puso ni Jen. Kinagabihan, habang nasa bahay si Kwangsu, bigla siyang pinuntahan ni Jen. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang alagang pusa at ang may-ari nitong may matinding allergy. Sa kabila ng kondisyon, araw-araw pa rin itong umiinom ng gamot para lang makasama ang pusa dahil sa matinding pagmamahal dito. Sa pamamagitan ng kwentong iyon, tahimik ngunit taos-pusong ipinahiwatig ni Jen ang kanyang damdamin. Sa totoo lang, matagal nang handa si Kwangsu. Bumili na siya ng bagong kama. Kahit hindi pa rin niya kayang talikuran ang nakasanayang mag-isa sa pagtulog, nais pa rin niyang magbago para kay Jen. Ang pag-ibig ay hindi maiiwasan ang banggaan at hindi pagkakaunawaan. Basta't may pagtitiyaga, pangunawa, at pagpapatawad ang dalawang tao, magtatagal ang kanilang relasyon. Sa unang pagkakataon, lumabag si Kwangsu sa kanyang mga patakaran at lumabas para pagupitan ang isang customer. Ang serbisyong iyon ay para sa isang tao na malapit ng mamaalam. Tahimik na isinuot ni Ji-byum ang balabal sa kanya. Inalis ng pasyente ang kanyang sombrero at tumambad ang kanyang kalbong ulo. Matapos ang ilang treatment, dahan-dahang inilagay ni Ji-byum sa kanyang ulo ang pelukang matagal nang inihanda. Maingat na tinanong siya ni Kwangsu kung anong hairstyle ang gusto niya. Sagot ng pasyente, Beckham hairstyle. Sa unang pagkakataon, hindi tumutol si Kwangsu at tinanggap ang kahiling. Pilit na pinanatiling gising ng matanda ang sarili. Matapang niyang hinarap ang bawat alon ng sakit. Ang tanging hangad niya, bago siya tuluyang mawala, ay maipakita pa rin ang pinakamagandang imahe niya para sa kanyang pamilya. Lumalabas na matagal nang na-diagnose si Director Do ng lymphoma noong Marso. Nang matanggap niya ang balita, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Lubos siyang pinanghinaan ng loob. Sa simula, palaging nasa tabi niya ang kanyang asawa at mga anak, inaalagaan siya sa bawat kain at tulog. Pero habang lumilipas ang panahon, bumalik din ang pamilya niya sa dati nilang takbo ng buhay. Itinuring na lang siya na parang normal na tao, hindi na inaalagaan katulad ng dati. Unti-unting naligaw ng landas si Director Do. Hindi na niya alam kung ano ang gusto niya sa buhay. Sa mga sandaling pinaka-nag-isa siya, tanging ang pagtatrabaho sa real estate ang kanyang naging takbuhan. Doon niya nakilala ang salon director nang bumisita ito para tumingin ng paupahang espasyo. Mula sa sandaling iyon, unti-unting nagkaroon ng pag-asa ang buhay ni Director Do. Nagsimula siyang dumalaw ng madalas sa salon at sinubukan ang mga bagay na noon ay hindi niya magawa. Una siyang nagpakulot ng buhok, nagpabutas ng tainga, at bumili ng mga modernong damit, umaasang mabubuhay siya ng makulay sa huling mga araw ng kanyang buhay. Hindi lang iyon. Natutunan din ni Director Do ang mag-bake ng cake para sa kanyang pamilya. Natuto rin siyang tumugtog ng piano, umaasang makakapagbigay siya ng isang huling tugtugin para sa kanila. Sa oras na yon, natapos na rin ni Kwangsu ang espesyal na gupit para sa natatanging bisita. Iniabot ni Ji-byum ang salamin sa kanya. Habang nakatingin sa maputlang mukha sa salamin, pilit na umiti si Director Do kahit pagod at mahina, ramdam niya ang gaan ng pakiramdam, parang nabunutan ng tinik sa dibdib. Bago umalis si Kwangsu, iginiit ng asawa ng direktor na dagdagan ng bayad. Ngunit yumuko lang si Kwangsu. Tinanggap lang niya ang tamang halaga para sa gupit. Pagkatapos nilang umalis, tinawagan ng asawa ng direktor ang photographer papunta sa hair salon. Nagpa-picture silang dalawa upang panatilihin buhay ang alaala ng sandaling iyon. Naging obra maestra ang personal na larawan ni Director Do. Isang araw, yakap-yakap ni Muyol si Ji-byum. Tahimik at puno ng pagmamahalan ang kanilang titigan. Gusto niyang pag-usapan ang tungkol sa kanilang kinabukasan dahil ilang buwan na rin silang magkasintahan. Ngunit bago siya makapagsimula, biglang may tawag sa telepono na nagpawala sa kanyang ngiti. Nabigla si Ji-byum. Nanlumo siya nang makita si Muyol na bigla na lang nagbago ang ugali at nagalit. Umalis si Muyol sa bahay ni Ji-byum na parang tuliro. Napakabigat ng kanyang pakiramdam ni hindi siya nagsalita. Kinabukasan matapos ang trabaho, nagtungo si Muyol sa salon at tinulungan si Ji-byum na ayusin ang buhok nito.
Ang dahilan kung bakit siya nagmadaling umalis kahapon ay dahil nakatanggap siya ng tawag para sa pagpasok sa militarya. Alam niyang matagal silang magkakahiwalay, kaya gusto niyang lumikha ng huling alaala kasama si Gibeon. Sabi niya, ang pinakanais niya ay ang makasama si Gibeon ng magdamag. Walang sinabi si Gibeon at tahimik na umalis. Magulo ang kanyang isip, puno ng mga tanong. Hindi pa siya kailanman nagmahal noon, kaya hindi niya alam kung paano tutugon sa ganoong hiling. Matapos ang mahabang pag-aalangan, lumapit si Gibeon kay Jen upang humingi ng tapat na payo. Pinayuhan siya ni Jen na huwag pumayag. Kung ipipilit nila yon, si Gibeon ang sasalo ng lahat ng magiging bunga. Bukod pa rito, masyado raw mapilit ang kahilingan ni Muyol, lalo na't bago pa siya pumasok sa militarya. Kung tunay nga ang pagmamahalan at nais nilang gawin yon, dapat hintayin nilang makalabas muna siya sa serbisyo. Ngunit biglang nag-iba ang takbo ng mga pangyayari. Kinabukasan pagdating ni Gibeon sa salon, si Jen mismo ang lumapit sa kanya. Inamin niyang naguluhan siya kahapon kaya nakapagsalita siya ng hindi maganda. Sa totoo lang, hindi mahalaga kung kailan ito mangyayari. Ang mahalaga ay kung bukal sa loob ni Gibeon na si Muyol ang maging una niya. Dahil sa paliwanag ni Jen, nagsimulang mag-empake si Gibeon para sa kanilang biyahe. Ang dami niyang dinala, parang lilipat na ng bahay. Nang makita ni Muyol ang maleta, nagulat ito at napatawa sa tuwa. Magkasama silang bumiyahe at sinulit ang bihirang pagkakataong sila lang dalawa. Habang nasa bus, dahil walang karanasan sa pag-ibig, kinailangan pang mag-search online ni Gibeon para sa mga tips. Ngunit ang nilalaman na nakita ni Gibeon ay lubhang ikinagulat niya at muntik nang mabisto ni Muyol. Pagdating nila sa resort, nagkaroon sila ng romantikong hapunan, naglakad sa tabing dagat at masayang nag-usap. Gayunpaman, sa pinakaimportanteng sandali, biglang kinabahan at nahiya si Gibeon. Matagal siyang nagkulong sa banyo at hindi agad lumabas, kaya't naging balisa si Muyol sa labas ng pinto. Sa pag-aalala na baka may nangyaring masama, dali-daling ginamit ni Muyol ang ekstrang susi para buksan ang pinto. Lumabas si Gibeon na litong-lito ang mukha. Ngunit sa huli, naglakas loob pa rin siyang harapin si Muyol. Mahigpit siyang niyakap ni Muyol. Sabay silang tumingala sa langit na puno ng bituin. Sa ilalim ng banayad na liwanag ng mga bituin, unti-unting nag-relax si Gibeon at mahimbing na natulog sa tabi niya. Kinaumagahan sa salon, may isang matandang lalaki na matagal na nakatayo sa harap ng salon, nag-atubiling pumasok. Dahil dito, naging curious ang lahat ng nasa loob. Nang lumabas ang direktor upang magtanong, bigla na lang tumalikod at umalis ang matanda. Lahat ay nagulat sa kakaiba niyang kilos at napaisip na tila may itinatago siya. Ang totoo, higit 80 taong gulang na ang matanda at kamamatay lang ng kanyang asawa 1 buwan na ang nakararaan. Mula pagkabata, nasanay siyang inaalagaan at ni minsan ay hindi siya gumawa ng gawaing bahay. Bago pumanaw ang kanyang asawa, inihanda na nito ang lahat upang mabuhay siya ng mag-isa. Ngunit napakalaki ng puwang na iniwan ng asawa kaya't nalugmok siya sa matinding kalungkutan. Lubos ang kanyang pag-iisa at hirap siyang tanggapin ang bagong buhay. Kahit ang paglapit sa salon ay matinding laban sa kanyang isipan. Para sa matanda, ang bukas ay hindi pag-asa kundi isang walang katapusang dalamhati. Nagpasya na siyang sundan ang mahal niyang asawa sa kabilang buhay. Gayunman, may maliit ngunit matibay pa ring bagay sa kanyang puso. Sa buong buhay niya, hindi pa siya kailanman nakapasok sa isang salon upang magpagupit gaya ng isang normal na tao. Mula pagkabata, ang kanyang ina at asawa ang naggugupit sa kanya, kaya't hindi siya nakaranas ng magpagupit sa salon. Kahit ilang ulit siyang dumaan sa harap ng salon, hindi niya pa rin nagawang pumasok. Pakiramdam niya ay nakakahiya, matanda na siya, ngunit hindi pa rin kayang lampasan ang kanyang hiya. Ang pag-adjust sa pagbabago ay hindi kailanman madali, kahit ikaw ay 7 o 70 taong gulang. Sa tuwing magkakalakas loob siyang pumasok, palagi rin siyang tahimik na tatalikod sa huli. Naiinis siya sa sarili sa pagiging mahiyain, ngunit hindi pa rin niya ito malabanan. Ngunit nauunawaan niya, habang siya ay nabubuhay, kailangan pa rin niyang hamunin ang sarili. Nitong mga nakaraang araw, abala siya sa pag-aasikaso ng mga bagay sa araw-araw. Sa kabila ng kanyang edad, patuloy pa rin siyang natututo at ayaw niyang hayaang masayang ang panahon. Sa kabila ng maraming pagkabigo, napagtanto niyang maaari pa ring magsimula mula sa simula. Sa wakas, pumasok siya sa salon na may matatag na desisyong huwag nang umatras. Sinabi ng matanda na gusto niyang magpagupit sa salon sa unang pagkakataon bilang pagtupad sa huling hiling niya. Maingat na sinalubong ni Kwang Su ang matanda na may buong paggalang. Pagkatapos ng matagal na pag-aalinlangan, sa wakas ay natapos din ng matanda ang kauna-unahang gupit niya sa buong buhay. Sa parehong oras, masayang hawak ni Jen ang pregnancy test. Napatalon siya sa tuwa dahil gumaan ang pakiramdam niya. Maluwag ang kanyang paghinga nang lumabas ang resulta na isang guhit lang. Sa wakas, hindi siya buntis. Agad na tinawagan ni Jen si Kwang Su at nagplano na makipag-date. Nilinis niya ang basura at naghanda ng umalis, ngunit natigilan si Jen nang mapansin niyang mabuti ang kahon ng test strip. Malinaw na nakasulat doon na maaaring hindi lubusang tama ang unang resulta. Lubos na nalito si Jen. May bumangong kaba sa kanyang puso. Samantala, abala si Kwang Su sa paghahanda ng romantikong candlelit dinner. Gusto niyang dumating si Jen ng eksakto sa oras para sa isang perpektong matamis na date. Sa oras ding iyon, tumunog ang telepono. Sinabi ni Jen na hindi siya makakarating ngayong gabi. Agad tumawag pabalik si Kwang Su ngunit walang sumagot sa kabilang linya. Malungkot na lumayo si Jen. May bumalot na takot sa kanyang puso dahil iniisip niyang baka nga siya ay buntis. Kahit nang pumasok siya sa banyo, tila nakakaranas siya ng mga guni-guni ng isang tunay na buntis. Lubos siyang natakot at nataranta nang marinig ang iyak ng sanggol ng isang customer. Para maibsan ang tensyon, lumabas si Jen para magpalamig. Ngunit hindi pa rin siya mapalagay. Sa pag-iisip pa lang na baka siya ay magiging ina, lalo siyang nabalisa.
Napansin ni Kwang Soo na may dinaramdam si Jen pero hindi niya alam kung ano, kaya agad siyang lumapit kay Muyol. Umaasa siyang may malalaman siya tungkol sa pagbabago ng mood ng mga babae. Ngunit kakaunti lamang ang nasabi ni Kwang Soo. Hindi alam ni Muyol kung paano sasagutin. Akala ni Kwang Soo ay alam ito ni Muyol dahil marami itong alam tungkol sa mga babae. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Muyol kay Jen. Diretsahan niyang tinanong kung galit ba si Jen kay Kwang Soo. Napagtanto ni Jen na naging malamig na siya, kaya nagpa siya siyang ayusin ito. Sinabi ni Jen kay Kwang Soo na may masamang nangyari kaya siya nataranta. Pagkasabi nito, umalis si Jen sa mesa at pumunta sa banyo para muling mag-check. Pagbalik niya, makikita sa kanyang mukha ang kagaanan ng loob. Tinanong siya ni Kwang Soo kung ano ang nangyari. Sabi ni Jen, lumabas na ang resulta. Ikinuwento niya na sa una ay inakala niyang buntis siya kaya sobrang kabado at natakot siya. Pero kanina lang, nang mag-check siyang muli sa banyo, gumaan ang loob niya dahil negatibo pa rin ang resulta. Ngunit imbes na matuwa, nagalit si Kwang Soo at bigla na lang umalis. Agad siyang hinabol ni Jen. Tinanong niya kung bakit ito biglang nagalit. Lumabas na ang iniisip pala ni Kwang Soo ay kung sakaling nabuntis si Jen, responsibilidad iyon ng dalawa. Kahit hindi pa niya naranasan ang ganoon, nag-aalala rin at lubos na nalito si Jen. Para kay Kwang Soo, kung nataranta si Jen, dapat ay mag-alala rin siya. Hindi siya maaaring manatiling walang pakialam. Napagtanto ni Jen ang kanyang pagkakamali. Siya na mismo ang nagkusang humingi ng paumanhin at nangakong palagi niyang ibabahagi ang lahat. Sa totoo lang, ganoon talaga ang pag-ibig. Kailangang marunong makinig at umunawa sa damdamin ng isa't isa. Kapag pareho kayong may malasakit, doon lang kayo maaaring magtagal. Dahil malapit nang sumabak si Muyol sa militar, kumuha ang salon ng pansamantalang pamalit. Ang bagong lalaki na si Jong Hyun ay masayahin at masipag. Bukod pa roon, napakababang loob niya. Sa loob lang ng ilang araw, nakuha na ni Jong Hyun ang loob ng lahat dahil sa kanyang tapat na ugali. Wala ring patid ang papuri ni Ji Byung sa kanya, dahilan upang makaramdam ng pagka-out of place si Muyol. Para siyang iniwan sa isang tabi. Kahit sa oras ng pagkain, hindi na rin siya naisipan. Pagkatapos ng kainan, isang espesyal na bisita ang dumating sa salon na naging dahilan para iwasan ito ng lahat. Itinulak ni Suri ang direktor na harapin ang banyagang bisita, ngunit hindi siya marunong ng ibang wika. Sa gitna ng tensyon, lumabas si Jong Hyun at matatas na kinausap ang banyagang bisita. Nabigla ang direktor at napagtantong siya ang talentong kailangan ng salon. Agad siyang naging paborito ng lahat at ikinatuwa ito ng karamihan. Lalong nasaktan si Muyol nang mapagtanto niyang tila hindi na siya mahalaga. Kahapon lang ay ang hirap pa nilang magpaalam, ngayon ay abala na silang lahat kay Jong Hyun. Ang dapat sanang pamamaalam ay nauwi sa masiglang pagtanggap kay Jong Hyun. Nagsaya ang lahat at nagtagayan. Si Muyol lang ang tahimik na nakaupo sa sulok. Ngunit sadyang kakaiba ang tadhana. Kinabukasan, hindi pumasok si Jong Hyun sa trabaho. Nang kukunin na ng direktor ang kanyang contact details, biglang may dumating na mensahe. Agad na inagaw ni Muyol ang telepono upang basahin ang nilalaman ng text. Ang nakasaad sa mensahe ay, mukhang hindi ako nababagay sa butterflies. Paalam. Ang pinakamasayang tao sa biglaang pag-alis ni Jong Hyun ay si Muyol. Gayunman, dumating na rin ang araw ng kanyang pamamaalam na may mabigat na damdamin. Huling ginupitan ni Ji Byung si Muyol bago ito formal na pumasok sa serbisyo militar. Alam niya na pagkatapos ng pamamaalam na yon, matagal-tagal pa bago sila muling magkita. Tumabi ang lahat sa salon upang bigyang pribadong sandali ang dalawa. Sa huli, sabay-sabay nilang inihatid si Muyol. Pagkalayo ng kaunti, bigla siyang tumalikod at mahigpit na niyakap si Ji Byung. Sinabi niyang ayaw niyang pigilan ito sa paghihintay, pero umaasa siyang hihintayin pa rin siya ni Ji Byung hanggang sa kanyang pagbabalik. Sa sandaling iyon, kapwa sila hirap na maghiwalay kahit dumating na ang oras ng pamamaalam. Tahimik na pinanood ni Ji Byung habang unti-unting nawawala sa paningin si Muyol. Makalipas ang 3 buwan, dumalaw si Ji Byung kasama ang ina at nakababatang kapatid ni Muyol sa kampo ng militar. Sa sobrang tuwa ng ina ni Muyol, handa na siyang tumakbo para yakapin ang anak, ngunit naunang tumakbo si Muyol palayo. Iniwan niya ang kanyang ina at kapatid, ang tanging gusto lang ni Muyol ay makita agad ang kanyang iniibig na si Ji Byung. Sa oras ng pananghalian, pinayagan niya ang kanyang ina at kapatid na mamasyal muna. Ayaw ni Muyol na may makagambala sa kanila. Magkahawak kamay silang naglakad ni Ji Byung sa makitid na daang maaraw at mahangin. Nagkwentuhan sila tungkol sa kanilang mga alaala at ibinahagi ang mga nangyari sa isa't isa. Ikinuwento ni Ji Byung na sa wakas ay nalantad na rin ang relasyon ni Jen at Kwang Soo. Kahit hindi nagsalita ang direktor, nagpasya pa rin si Jen na lumipat sa ibang salon. Sa pagsusulit para sa promosyon bilang hairstylist, nalampasan ng assistant sina Suri at Ji Byung. Opisyal na siyang naging bagong stylist na pumalit kay Jen. Sa huli, magkasama silang pumunta ni Muyol sa tahimik na gubat ng mga kahiling. Kahit hindi nila sinabi kung ano ang kanilang hiling, malinaw na pareho silang may dalang pag-asa para sa kinabukasan. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.